Mga idol, bago po ang lahat, una muna. Sa lahat po ng gustong magpa-shoutout, comment down below, at sa darating na linggo ay iisa-isahin ko para dun ko po kayo may shout. Tuwing Sunday po ang shoutout natin mga idol. At kapag umabot na po tayo ng 2,000 subscriber ay magpaparaffle po tayo ng 10 na mananalo ng tag 100 na load. Ang mechanics paano makasali sa raffle ay laging mag-like, share, and comment na Gerald Crawford with reaction. Maraming salamat po. Isa pala akong rich kid. By 2 ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like, and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 821. Bakit hindi ka lumapit dito? Sa sandaling ito na sinubukan ng isa sa magaspang at matigas na kalalakihan ni Brandon na samantalahin ang pag-uusap ni Gerald at agawin si Gia sa kanilang panig. Gayunpaman, may humawak sa pulso niya pagkarating niya rito. Sumunod ang malutong na tunog ng mga buto ng braso niya. Ang pulso ng lalaki ay pilit na yumuko sa isang sobrang nakakalog na anggulo. Arg! Ang tao ay nagsimulang humirit ng malungkot tulad ng isang baboy na papatayin. Pagkatapos nito, hinawakan ni Gerald ang buhok ng lalaki ng buong lakas bago ang kanyang ulo ay pinadalhan ng hagupit patungo sa marmol na mesa ng alak sa harapan nila. Boom! Sa isang malakas na tunog ng pag-crash, ang marmol na mesa ng alak ay nawasak sa ulo ng dukhang lalaki. Malubhang bumuhos ang dugo mula sa kanyang bungo habang nakakumbol sa sahig ang lalaki. Ano? Tandang padamdam panipi. Bigla na lang nagising si Brandon mula sa lasing na natigilan niya. Nagulat siya, ang batang brat na ito ay talagang mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kung sa bagay, ang gunya na iyon ay isa sa pinakamalakas niyang kalalakihan. Gayunpaman, ito ay tila na parang hindi siya nagbanta ng kaunti sa anumang banta kay Gerald. Ang batang brat na ito ay masyadong malupit. Gerald. Hindi lang siya ang nagulat. Sigaw ni Gia nang makita ang lahat ng dugo na dumadaloy sa mukha ng lalaki. Ang kanyang ilong ay baluktot sa isang kakatuwang anggulo, walang alinlangan na nasira ng epekto ngayon lang. Natakot siya hanggang sa mamatay. Kailan at paano naging walang awa si Gerald? Galit na pintig ang puso ni Gia. Brandon Zouch ang pangalan mo, di ba? Ikaw ang nasasakop ni Jeremy Lauder. Malamig na tanong ni Gerald. Ikaw, sino ka? Nanginginig ang puso ni Brandon nang marinig ito. Pagkatapos ng lahat, si Jeremy ay isang taong may malakas na pinagmulan. Dati siya ang driver para kay Philip, ang boss ng Trust Deck Group sa Yanken. Dahil dito, matapos ang painaya ni Jeremy, ang kanyang mga pagsisikap ay naging matagumpay at naging masagana sa bawat aspeto. Si Jeremy ay naghahanap din para kay Brandon sa lahat ng ito habang at ito ay isang malaking bahagi ng dahilan kung bakit maaaring mabuhay si Brandon para sa kanyang sarili. Hindi nakapagtataka kung bakit walang nang-ahas na tawagan si Jeremy sa kanyang buong pangalan sa harapan niya. Gayunpaman, parang alam ng binatang ito ang lahat ng mga detalye na dapat malaman tungkol kay Jeremy. Pinag-uusapan kung saan, walang nakakaalam kung paano nalaman ni Philip na halos na-extort si Bea kagabi. Ang ganoong sitwasyon ay hindi dapat lumitaw. Kaya, tumawag siya sa telepono at nalaman na ang taga-suporta ng kabilang partido ay walang iba kundi isang nasasakupan ng subordinate ng kanyang dating driver. Sa madaling salita, si Brandon ang nasa likod nito. Pagkatapos nito, tinanong ni Philip si Gerald kung dapat ba niya pakitunguhan si Brandon at ang mag-asawa sa ngalan niya upang makapaghiganti siya sa pinsan ni Gerald. Gayunpaman, simpleng sinabi sa kanya ni Gerald na bitawan ito. Hindi mo karapat-dapat na malaman kung sino ako. Dapat mong tanungin si Jeremy tungkol dito kapag may pagkakataon kang gawin ito. Matapos niyang magsalita, lumakad si Gerald bago tinulak si Brandon. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kamay ni Bea at sinaman niya ng tingin si Brandon, isang pangwakas na babala bago siya umalis ng walang salita sa lugar. Kahit na si Brandon ay karaniwang isang napakalupit na tao, dahil sa paghamak kay Gerald ay napahiya siya na hindi siya naglakas loob kahit na huminga ng napakalakas sa paligid niya. Para sa isa, laking gulat niya sa pagiging brutal ni Gerald nang bugbugin niya ang mga tauhan niya. Gayon din, tila ganap na hindi pinansin ni Gerald si Jeremy habang nagsasalita sila. Pinaramdam nito kay Brandon na parang si Gerald ay hindi isang simpleng simpleton. Pagkatapos ng lahat, paano nagkaroon ng kabuhayan ang mga gangster na ito? Batay sa kanilang teritoryo ang kanilang kita. Malinaw na hindi. Upang ilagay ito ng diretsahan, ang mga gangsters ay dapat na umaasa sa kanilang mga koneksyon upang mabuhay. Mangingibabaw ang malalakas sa mas mahina at inuulit ang pag-ikot. Karaniwan silang nakikipag-usap sa mga tao na walang mga taga-suporta upang ipakita lamang ang kanilang lakas sa mga ordinaryong oras.
Gayunpaman kung talagang nakatagpo sila ng sino mang may malakas na background o backer, lahat sila ay nagyayelo dahil sa takot. Brandon, pinalo niya ng ganito ang kapatid natin. Hahayaan mo ba talaga siyang umalis ng ganoon? Tanong ng isa sa mga tauhan ni Brandon. Tumitig si Brandon sa kanyang nasasakupan bago niya sinabi, Natakot ako saglit doon dahil nabanggit ng batang iyon ang pangalan ni Jeremy. Ayos lang sinabi na sa akin ni Uriah na ang brat na ito ay hindi hihigit sa isang kakulangan mula sa Mayberry City. Gayunpaman, upang maging ligtas ako, mas makakabuti sa akin na linawin muna ang sitwasyon kay Jeremy. Kung ang bata na iyon ay nagsinungaling sa akin, tiyakin kong hindi siya mabubuhay upang makita ang sikat ng araw. Tama iyan. Ang lahat ay isang pag-set up lamang at ang tawag sa telepono ni Uriah ngayon lamang ay bahagi nito. Handa silang mapahiya si Gerald, ang bukol ng bansa. Kabanata 822. Paranoid, naisip ni Brandon na mas ligtas ito kaysa sa humihingi ng tawad kay Jeremy. Nang marinig siyang sinasagot ang kanyang tawag, ipinaliwanag ni Brandon ang kanyang maliit na insidente kasama si Gerald kay Jeremy sa isang maikling pamamaraan. Pagkatapos nito, nakita ng mga tauhan ni Brandon ang mukha ng kanilang amo na namumutla. Hindi ka sapat na karapat-dapat upang malaman kung sino siya. Gayunpaman kung nag-aalala ka tungkol sa kaligtasan ng buhay, payuhan ko kayong i-chop ang mga kamay ng sino mang humipo kay Miss Bea ngayon pa lang. Marahil bibigyan ka ng isang pagkakataon na mabuhay pagkatapos. Matapos sabihin ni Jeremy ang kanyang huling pangungusap sa isang nadamay na tono, binaba niya kaagad ang telepono. Brandon, anong nangyayari? Ano ang sinabi ni Jeremy? Hindi mapigilan ng mga nasasakupan ni Brandon ang pagnanasang magtanong nang makita nila ang nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Damn it! Ang scumbag na Uriah na talaga ang nagkagulo sa akin sa oras na ito. Pagkatapos nito, binasag ni Brandon ang kanyang cellphone sa lupa dahil sa galit. Sa kabilang dulo ng buong pangyayaring ito, hinawakan ni Gerald ang kamay ni Bea habang mabilis siyang inakay. Bumalik si Bea sa kanilang orihinal na silid upang ipaalam sa kanyang mga pinsan na maayos ang lahat. Dahil sa takot sa nangyari, nawala na talaga ang kanyang kalooban upang masiyahan siya. Iyon din ang sandali na napagpasyahan niya na aalis na siya kasama si Gerald. Ganon din ang nangyari kay Gia na hindi kailanman interesado na magparty sa una. Bukod dito, aalis na si Gerald. Walang dahilan para magpatuloy siya sa pagtagal dito. Kaya pinili niyang umalis din kasama si Gerald. Si Uriah ay nasusunog ng panibugho sa puntong ito ngunit kahit na higit sa ito ay ang pakiramdam ng pagkabigla. Ano ang nangyayari? Tulad ng napagkasundoan nila, si Gerald ay dapat napahiya at napahiya sa puntong ito. Hindi ba dapat si Uriah ang magdala ng iba pa sa kanya upang manood at manunuya kay Gerald habang pinapahiya siya? Ano ang pinaglaban ni Brandon? Ano ang ginagawa niya? Lumapit si Uriah sa silid ni Brandon puno ng galit at galit. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Uriah kay Brandon. Natigilan si Uriah nang makita ang isa sa mga tauhan ni Brandon na nakahiga sa lupa na ang mukha ay natatakpan ng madilim na pula at mapang-asong dugo. Anong nangyari? Tanong ni Uriah. Boom! Ang sagot sa tanong ni Uriah ay ang pulang bote ng alak ni Brandon na sumisira sa gilid ng kanyang ulo. Uriah, aayusin ko ang score na ito sa iyo sa hinaharap. Teryo na. Ang ilan sa inyo ay kailangang pumunta sa pasukan ng hall ngayong gabi. Hindi kita papakawalan ng walang parusa. Matapos magsalita si Brandon, umalis siya ng may butil ng malamig na pawis sa buong mukha niya. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang pangungusap na sinabi ni Jeremy sa telepono, na pinaramdam ni Brandon na kinakabahan at nasa gilid. Naramdaman niya na parang ang kanyang espiritual at laman na panig bilang isang tao ay nasa isang malaking salungatan sa bawat isa sa puntong ito. Pareho tayong hindi karapat-dapat upang malaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kailangan mo lang malaman ay kahit na si G. Hodges ay kailangang yumuko at yumuko sa harap niya upang makipag-usap sa kanya sa tuwing magkikita sila. Matapos umalis kasama si Bea, nilakad ni Gerald si Gia pababa ng hagdan habang sinusundan pa rin siya ni Gia. Nagkaroon ng isang mahirap na katahimikan sa kanilang dalawa. Paimpal silang naglakad pasulong. Gerald, nagbago ka na. Biglang sabi ni Gia. Ako. Binago. Hindi ko ginawa. Nakangiting sagot ni Gerald. Naramdaman ni Gerald na kahit nakabalik na siya sa kanyang pamilya, wala sa kanya ang nagbago ng ganoon kalaki. Hindi siya gaanong magastos tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae at siya pa rin ang parehong matandang Gerald mula noon. Masayang masaya pa rin siya sa pamumuhay ng isang payak at simpleng buhay. Wala sa kanya ang nagbago. Nagbago ka talaga. Marahil ay hindi mo ito maramdaman, ngunit nakikita ko ito sa iyong mga mata. Grabe, para kang ibang tao na ngayon. Kapag pinagtatawanan ka ni Tammy at ng iba pa, ibababa mo lang ang iyong ulo. Gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba ngayon.
Nag-hit ka pa ng iba sa pagganti ngayon lang. Ibig kong sabihin na takot ako ngunit walang alinlangan, pinaramdam mo sa akin na para kang isang kompletong estranghero at hindi ang Gerald na alam ko dati. Pinilit ni Gia na ipahayag ng maikli ang kanyang damdamin. Kung talagang dapat niyang ituro kung aling bahagi ng Gerald ang nagbago, kung gayon ay paano siya lumikha ng isang pakiramdam ng seguridad tuwing nasa paligid niya siya, isang bagay na sa isang punto sa nakaraan ay nawawala. Hindi talaga ako nagbago. Taya ko dahil ito sa kaunting oras na pagsasama namin sa nakaraan. Hindi pinabulaanan ni Gia ang kanyang sinabi. Sa halip, maingat niyang itinaas ang kanyang tingin at sinulyapan si Gerald ng maamo bago siya tumigil at marahang tinanong, Gerald, anong eksaktong nangyari kay Mila? Bagaman alam ni Gia na magagalit si Gerald kung ipaalala niya sa kanya ang batang babae, ang dahilan kung bakit siya nakatag kasama niya ay nais niyang alamin kung ano ang nangyari kay Mila. Kabanata 823. Ang tubig sa teritoryo ng North Bay ay isang napakalaking lugar upang masakop. Napakatagal na nito. Mila, marahil siya, matapos pakinggan ang account ni Gerald tungkol sa lahat ng nangyari, kapwa kitang-kita ni Gia ang gulat at nag-alala din. Nang makita ni Gia ang madilim na ekspresyon ng mukha ni Gerald, pinigilan niyang sabihin ang anumang hindi kinakailangan. Walang paliwanag para sa mga emosyong nararamdaman ngayon ni Gia. Bagaman siya ang naging karibal ni Mila bago ito, dapat aminin ni Gia na siya ay isang mabuting batang babae at mahal na mahal niya si Gerald. Nakakagulat, nagdamdam si Gia nang marinig na may isang kakilakilabot na nangyari kay Mila. Ngunit bukod sa mga malulungkot na damdaming ito, nakaramdam din si Gia ng isang pahiwatig ng kaguluhan. Alam niya na hindi tama sa kanya na magkaroon ng anumang iba pang mga ideya sa ganitong oras. Gayunpaman, imposible para sa kanya na labanan ang ganoong pagganyak. Hindi nagtagal si Gerald kay Gia ng matagal. Si Gerald ay lumitaw na medyo nasaraan ng loob matapos nilang magsalita tungkol kay Mila. Pumalik siya sa kanyang silid matapos ang maikling palitan. Babalik si Gerald sa mansyon ng pamilya Yaleman upang bisitahin ang kanyang lola sa tanghali bukas. Kinabukasan, sa silid ng pagpupulong ng mansyon ng pamilya Yaleman sa Yanken. Ang bawat miyembro ng pamilya Yaleman ay natipon dito. Ang Yaleman Group ay isang negosyo ng pamilya at pagkatapos, ang mga ehekutibong miyembro ng nasabing pangkat ay pawang mga miyembro ng pamilyang Yaleman. Ang nasabing mga pagpupulong sa negosyo ang pamantayan. Ang pamilyang Yaleman ay nagiging mas wasak sa nagdaang mga taon. Dati kami ang nangungunang pamilya sa gitna ng malaking apat na pamilya. Paano naman ngayon, bakit hindi kayong lahat ang tumingin ng mabuti sa taonang kita ng pamilyang Yaleman? Kahit na isinasaalang-alang kami na marami bilang isang miyembro ng nangungunang tatlong pamilya, sa palagay mo ba maaari kaming malabel bilang ganoon? Isang matandang babae na nasa edad 20 anyos ang nagsalita na may malasakit at malakas na tinig. Malamig siyang sumulyap sa kanyang mga inapo at apo. Malakas niyang sinalampak ang sahig sa paglalakad sa sahig. Tumatanda na rin ako at hindi ko alam kung kailan ako aalis sa mundong ito. Paano ko marahil maging okay ang pag-iwan ng aming mga asset sa iyong mga kamay? Sagutin mo ako, paano? Ang sabi ng matandang babae. Siya ay si Lady Yaleman, ang pinuno ng pamilyang Yaleman at din ang tagapangulo ng Yaleman Group. Si Lady Yaleman ay dating kilalang babaeng karera sa Yanken. Gayunpaman, sa wakas na abutan siya ng mga taon, nagsimula siyang mag-atres mula sa matengkad na ilaw at nagtatrabaho lamang sa likuran para sa nakaraang ilang taon. Bukod sa paggawa ng mga pangunahing desisyon para sa kumpanya, hindi na siya kasali sa pagpapatakbo ng negosyo. Tiyak na dahil dito na nagkaroon ng isang seryosong panloob na pakikibaka at isang walang katapusang hidwaan sa pagitan ng nakababatang henerasyon ng mga inapo ng mga nakatatandang tagapamahala din ng kumpanya. Ang mga bata ay nahahati sa kanilang mga sarili sa iba't ibang mga paksayon at ang mga patakaran at disiplina ng pamilya Yaleman ay nasa isang matatag na pagtanggi mula pa noon. Ang mga inapo at apo ni Lady Yaleman ay pawang yumuko nang marinig ang kanyang mga salita. Sagutin mo ako. Galit na hinaampas ni Lady Yaleman ang kanyang kamay sa mesa at ang mukha niya ay namula na sa galit. Ma, huwag kayong magalit. Ang panganay na anak na lalaki, si Yuma ay nagsalita sa oras na ito, tungkol sa mga bagay na aming pamilya, sinusubukan din naming abutin ang mga pamilyang Long at Quarrington. Gayunpaman, pagdating sa komprehensibong personal na mga koneksyon, ang pamilya Yaleman ay hindi pa rin kumpara sa paghahambing sa mga taong iyon. Hindi man lang kami nakapagbid sa negosyo ng real estate para sa tatlong malalaking pamilya. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit kapwa ang Long pamilya at ang pamilya Quarrington ay mabilis na abutan ng pamilyang Yaleman. Sagot ni Yuma. Bidding. Pagbid. Dahil alam mo na kung ano ang aming kahinaan, bakit hindi mo inilaan ang iyong oras at lakas upang palakasin ang aming pamilya at sa halip ay palawakin ang iyong network at mga koneksyon?
Sa nakaraang 10 taon, ang Long pamilya at ang pamilya Quarrington ay nakakuha ng napakaraming mga proyekto tiyak dahil sa kanilang mga ugnayan sa Trust Deck Group. Bakit hindi namin magawa ang pareho? Nagpadala ka ba ng kahit sino upang gawin iyon? Tanong ni Lady Yelman habang sinusundot ang ulo ni Yuma. Ang natitirang mga anak na lalaki at babae ay nagtakip ng kanilang bibig habang sila ay humihikik lihim sa kanilang sarili. Anong pinagtatawanan mo? Bakit hindi kayong lahat ay tumingin ng mabuti sa inyong sarili? Ang mas matanda at nakababatang henerasyon ay pare-parehong hindi nakakagulat. Sa oras na ito, lumingon si Lady Yelman at sinama ng tingin si Uriah na may benda sa ulo. Galit na sabi ni Lady Yelman, tingnan lang kayong lahat. Duda ako na makakapunta rin ako sa sarili kong kainan sa kaarawan bukas. Sa oras na ito, itinulak ang pintuan ng silid ng pagpupulong. Isang matandang nasa katulong na naglalakad ng may paggalang. Ma'am, handa na ang pananghalian. Huminga ng malalim si Lady Yelman bago niya ibinaba ang kanyang tono at sinabi, kung walang ibang paraan, subukang magkaroon ng solusyon. Walang silbi para lamang tayo magreklamo tungkol dito. Sige na, tere na at kainin natin ang muling pananghalian ngayon. Ayon sa kanilang tradisyon, palagi silang kumakain ng isang muling pagsasama-sama pagkatapos ng bawat pagpupulong ng pamilya. Nagpalitan ng ilang salita ang bawat isa bago sila pumasok sa sala. Nang makarating sila, nakita nila ang isang binata at isang dalaga na nakaupo sa sofa. Hindi ba yun si Bea? Tanghali na at hindi siya nag-abala sa pagdalo sa pulong ng pamilya. To think na nakaupo siya dito sa buong oras. O mukhang nagdala din siya ng isang binata dito. Nagka-boyfriend na ba siya? Panipi. Kabanata 824. Sinimulang bagyain siya ng mga tiyahin ni Bea at nginisyan siya. Ang ina naman ni Bea ay tumayo sa gilid ng silid, hindi nangangahas na magsalita para sa kanyang sariling anak na babae. Paimpal siyang nagsuot ng pangit na ekspresyon sa mukha. Sinabi na niya kay Bea ng maraming beses na huwag pumunta dito kasama si Gerald. Gayunpaman, malinaw na nilalabanan ni Bea ang kanyang order habang nakatayo doon si Gerald. Pangatlo tita, pang-anim tita, hindi ko siya boyfriend. Pinsan ko talaga siya, Gerald. Sagot ni Bea. Ano? Gerald. Siya ito. Bumaba ang katahimikan sa silid kaagad paglabas ng mga salitang iyon mula sa kanyang bibig. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Gerald. Bagaman alam nila na nanganak si Julia ng isang pares ng mga bata, sina Jessica at Gerald, pagkatapos niyang umalis, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang alinman sa kanila sa loob ng 2 buong dekada. Napakapalad at mapalad ng babaeng iyon na magkaroon ng gwapong anak. Ang isa sa mga kababaihan ay bahagyang nginisyen. Pinsan, ipakilala ko sa kanila ang mga ito. Ito ay sinimulang ipakilala ni Bea ang kanyang mga kamag-anak kay Gerald. Isa-isang binati sila ni Gerald. Gayunpaman, bukod sa kanyang ika-4 na tiyuhin na tumugon ng may ngiti at isang tango, halos bawat isa sa kanila ay hindi pinapansin. Bakit lahat kayo tumatayo? Umupo. Sigaw ng isang matandang babae pagpasok niya sa sala na may tulong ng isang helper. Ma, halika at tingnan. Ang iyong minamahal na apo, si Bea, ay nagdala sa iyo ng isang regalo bago ang iyong kaarawan. Ang anak ng babaeng iyon ay dumating upang makita ka. Nagmarcha si Rose para bigyan ng kamay ang matandang babae habang nakasuot ng pangit na pangutya sa mukha. Agad na lumingon ang matandang babae kay Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Gerald ang kanyang lola mula pa noong bata siya. Naturally, nakaramdam siya ng medyo nasasabik na makita ang kanyang minamahal na lola. Lola, tawag ni Gerald. Bahagyang nanginag ang mga kamay ng matandang babae nang marinig niya itong tumatawag sa kanyang lola. Hindi siya nagsabi ngunit tumango naman siya. Gerald ang pangalan mo, di ba? Nasaan ang iyong kapatid na babae? Huminga ng malalim ang matandang babae bago siya umupo. Ang aking kapatid ay nasa ibang bansa ngayon. Hindi pa siya nakakabalik. Sagot ni Gerald. Bakit nandito ka? Napakaraming taon na. Naaalala mo pa ba na may lola ka? Nakasimangot na tanong ng matandang babae. Bagaman siya ay sobrang lamig at walang pakialam, ang realidad ay kapareho ng sinabi sa kanya ng ina ni Gerald na nauna pa. Ang matandang ginang ay hindi magiging masyadong mabagsik kay Gerald. Nang makita niya kung paanong niyuko ni Gerald ang kanyang ulo nang walang salita, nagsimula siyang takot na ang labis na pamumula ay matatakot ang bata. Kaya, lumuwag siya ng kaunti at sinabi, gayunpaman, sa palagay ko ikaw pa rin ay isang filial na anak dahil hindi ka pa rin nakapagpasya na puntahan at makita ako. Parehong nagulat sina Yuna at Rose nang matuklasan na ang matandang ginang ay malayo sa galit kay Gerald. Laking gulat ni Uriah. Ang kahihiyan at kahihiyang dinanas niya kahapon ay bunga ng mga aksyon ni Gerald kung tutuusin. Simula nang magdulot siya ng sama ng loob kay Gerald, hinawakan niya ang braso ng kanyang ina sa ilalim ng lamesa.
Agad na nagsimulang nginisyan si Rose. Hahaha. Nay, masyado kang nag-iisip ng mabuti sa kanya, hindi ba? Hindi mo namalayan hindi kanila kailanman nakita sa huling 20 taon ngunit bakit bigla silang nandito ngayon? Upang isipin na mayroon pa silang lakas ng loob na lumitaw sa harap mo isang araw bago ang iyong kaarawan. Napakagalit. Ako ay magiging mapurol dito, narito lang sila upang makuha ang kanilang mga kamay sa bahagi ng mana ng pamilyang Yaleman. Bakit ka pa nila iisipin ng lahat? Matapos ang pagtatangka ni Rose na maghasik ng hindi pagkakasundo, malinaw na nagsimulang kumilos ng may pag-iingat ang matandang ginang kay Gerald. Gerald, narito ka ba talaga upang makuha ang iyong mga kamay sa bahagi ng mana ng pamilyang Yaleman? Tanong ng matandang babae na may isang hindi nasisiyahang ekspresyon. Kabanata 825. Hindi mo ako naiintindihan, Lola. Wala akong balak na kunin ang alinman sa mga pag-aari ng pamilya Yaleman. Sagot ni Gerald na may banayad na kunot ng noo. Mula pa nang ang iyong ina, ang aking walang pasasalamat na anak na babae ay umalis sa pamilya Yaleman, lahat kayong wala ng kinalaman sa pamilyang Yaleman. Ginawa ko na itong opisyal na pinagputol ko ang lahat ng ugnayan sa batang babae. Bago ka magpatuloy, maunawaan kung ano ang nangyari. Inisya ng matandang babae. Wala namang sinabi si Gerald. Nakikita kung gaano naging tensyonado ang sitwasyon, na paalis ang lalamunan ng ika-4 na tiyuhin bago nagsalita. Nanay, tingnan mo. Kahit anong mangyari sa pagitan mo at niya, apo mo pa rin si Gerald. Para sa isa, sa tingin ko isang magandang bagay para sa bata na magkaroon pa rin ng kaunting kabanalan sa pag-aari. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay umuwi kaya pinayuhan kita na huwag nang matakot sa kanya. Gerald, halika na. Dahil lahat ng matatanda ng pamilya ay natipon lahat dito, bakit hindi ka pumunta at maghain sa kanila ng tsaa? Sa sandaling ito na naalaala ni Gerald ang sinabi sa kanya ng kanyang ina, na kapwa ang kanyang ika-4 at ika-5 tiyuhin ay ang pinakagaling sa kanya. Kaya, simpleng tumango lamang si Gerald bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang teapot mula sa kamay ng lingkod. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ibuhos ang isang tasa ng tsaa para sa matandang ginang. Lola, marahil ay naalala ng matandang babae kung gaano siya kalungkot sa nakaraan. O marahil ay ang galit sa loob niya nang marinig ang sinabi ni Rose na si Gerald ay narito lamang para sa kanyang pagbabahagi ng pie. O baka pareho ito, pa-impel niyang ipinikit. Ibinuhos ni Gerald ang isa pang tasa ng tsaa para kay Yuma. Tumanggi si Yuma na uminom ng tsaang ibinuhos sa kanya ni Gerald. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa kanyang pangalawa at pangatlong tiyuhin. Pagkatapos nito, nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para kay Rose. Nagulat siya nang malamig na ngumiti si Rose sa kanya at sinabing, Kapag ang isang tao ay nagbibigay ng isang libreng tanghalian ng walang anumang kadahilanan o dahilan, dapat mayroon siyang isang masama o malaswang isip. Ibinaba niya ang nilalaman ng kanyang tasa sa sahig matapos itong sabihin. Ang mga lalaki at babae ng pamilyang Yaleman ay nakatingin kay Gerald nang gawin iyon ni Rose. Mabuti para sa kanya na tanggihan ang kanyang tsaa, ngunit isiping mayroon siyang katapangan na ibuhos ang tsaa sa sahig. Malinaw na sinusubukan ni Rose na mapahiya si Gerald sa pamamagitan ng pagyatek sa kanya. Si Uriel naman ay nagdiriwang sa loob. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano ito magiging perpekto kung nandito si Gia upang makita din ito. Sa lahat ng mga taong pinaglingkuran ni Gerald, ang kanyang ika-4 na tiyuhin ay siya lamang ang uminom ng tasa ng tsaa. Nais kong malilinaw ko ito sa isang tao. Itigil ang pagkakaroon ng mga kakatuwang pantasya o hanggal na hangarin. Sigurado kang alam kung paano makahanap ng tamang tiyempo upang bisitahin ang Lady Yaleman, hindi ba? Bakit hindi ka nagpunta maaga o huli? Bakit ngayon? Inisya ng pangalawang tiyahin. Sakto. Malinaw na alam niya na may isang bagay na mabuti sa paligid dito. Anong problema? Nagkasakit ka sa pamumuhay sa kahirapan at naghahanap ka ng panlasa sa matataas na buhay. Inisya ni Rose. Inabandona ng babaeng iyon ang buong pamilya na inilalantad kami sa napakalaking mga panganib noon. Naaalala ko ng malinaw kung gaano galit ang nanay noong ginawa niya iyon. Bakit hindi ka bumalik at sabihin sa babaeng iyon na huli na ang lahat para magsisi? Nagchim din si third tita. Sa lalong madaling pagbubong ng paksang ito ay naging walang katapusan. Nagsimulang mag-akusa ang lahat at ituro ang kanilang daliri sa ina ni Gerald sunod-sunod. Tama na. Huwag nang pag-usapan ito. Agad na tumula ang presyon ng dugo ng matandang babae. Sigaw niya habang hinahampas ang mga kamay sa lamesa upang mapigilan ang ingay. Natahimik agad ang lahat. Sheldon, tulungan mo akong bumalik sa aking silid. Gusto kong magpahinga ngayon. Opo, ma'am. Ilang sandali pa, umalis na ang matandang babae sa sala. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Malas mong tao.
Bakit ka bumalik? Kinakailangan mo bang pagalitan ang lola mo? Saway ulit ni Rose kay Gerald. Maaari ba kayong lahat tumigil sa pagsaway sa aking pinsan? Simple lang siyang bumalik dito dahil gusto niyang bisitahin si Lola. Bakit kayo nagkakaganito? Labis na pagkabalisa ang naramdaman ni Bea na maluha na siya. Bea, bakit ka pumapasok kung nagsasalita ang mga matatanda? Hindi ba sapat ang pagalitan sa iyo? Kung hindi dahil sa tulong ng iyong sampay na walang kabuluhan na tatay, hindi makakatakas ang kanyang ina sa kasal nito noon. Wika ni Rose habang nagtatawanan. Kapatid na babae, ano lang ang ibig mong sabihin doon? Iyon ba ang paraan na dapat mong makipag-usap sa isang junior? Labis din ang kalungkutan ng ina ni Bea. Anong meron, hindi ko ba ma-lecture ang aking junior kung hindi niya naiintindihan ang mga patakaran sa paligid dito? Hahaha, bakit hindi mo tingnan ang iyong katayuan sa pamilya Yaleman ngayon? Bea, nagsimula ka lang magtrabaho para sa Yaleman Group, di ba? Tama iyan. Nasa project department ka din, di ba? Sa panahon ng pagpupulong ngayon lamang sinabi na ni Lady Yaleman na ang pinakakagyat at mabilis na usapin ay upang makakuha tayo ng ilang mga proyekto. Ikaw ang bahala sa taong ito. Kabanata 826. Hindi ka ba talaga magaling magsalita? Bakit hindi mo ipakita sa akin kung gaano kakakayan noon? Kung hindi mo man lang mambag sa pamilya, pareho ka at ang iyong ina ay makakakuha lamang ng kaunting bahagi sa kapalaran ng pamilya. Ang bibig ni Rose ay mapanirang tulad ng isang kanyen. Ang mga pamilya ng kanyang ika-4 at ika-5 kapatid ay may malapit na relasyon kay Yulia noon. Ang relasyon ni Yulia kay Rose sa kabilang banda ay palaging pilit. Noong nagtatrabaho si Rose para sa kumpanya, natuklasan ni Yulia na siya ay maling gumagamit ng pondo ng kumpanya. Humantong ito sa personal na pag-uulat ni Yulia ng kanyang mga natuklasan kay Rose kay Lady Yaleman, na pagkatapos ay nagpatuloy na sampelan ang salarin sa harap mismo ng lahat sa panahon ng isang pagpupulong ng kanilang pamilya. Sina Rose at Yulia ay nagkalaban sa isa't isa mula pa sa mismong araw na iyon. Kinamumuhian niya si Yulia at kalaunan ay nagsimula na rin siyang kamuhian ang pamilya ng ika-4 at ika-5 kapatid din. Sina Yuma at Rose ang nagkokontrol sa karamihan ng mga mapagkukunan ng kumpanya sa ngayon. Katumbas siya ng vice chairman ng kumpanya kaya natural na may karapatang siya magsalita. Tiyak din na dahil dito ay hindi talaga napabulaanan ni Bea at ng kanyang pamilya ang kanyang mga sinabi. O sige, tama na. Lahat, oras na upang ihinto ang pagsabi ng anumang hindi kinakailangan. Nauna nang binigyang diin ni nanay na ang pagkakaisa ng pamilya ang pinakamahalagang bagay. Sabi ni Yuma, tama si Kuya. Gerald, hindi mo na kailangan pang tumayo doon. Halika, umupo ka at kumain ka sa amin, hinimok ang pang-4 na tiyuhin. Ano? Bakit mo siya hinihiling na umupo sa amin? Ano ang karapatan mo? Maraming tiyahin ang hindi sumagot ng hindi nasisiyahan. Sa sandaling ito na napagtanto ni Gerald na kung magpapatuloy siyang manatili sa paligid dito, lalo lamang niyang paalalain ang lumalala na relasyon ng kanyang ika-4 na tiyuhin sa natitirang pamilya. Mapait siyang ngumiti, hindi na kailangan pang-4 na tiyuhin. Sa palagay ko mas mabuti na umalis muna ako. Tangkilikin ang iyong pagkain. Matapos niyang magsalita, tinapik ng mahina ni Gerald ang balikat ni Bea, isang kilos para sa kanya na huwag na siyang abalahin bago siya umalis ng bahay. Ito ang aking huling ultimatum. Hindi siya may kaugnayan sa pamilya Yaleman sa anumang paraan. Kung nalaman kong may sino man sa inyo na nakikipag-ugnay pa rin sa kanya, tatanggalin ko kayo kaagad sa kumpanya. Binalaan ni Rose ang mga junior ng pamilya. Sinusubukan niyang iparating ang mensahe kay Bea partikular. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na ang mga hinaing sa pagitan ng pamilyang Crawford at ng pamilyang Yaleman ay magiging napakaseryoso. Gayunpaman, walang takot si Gerald dahil ang nais lamang niyang gawin ay upang makatulong na mapagon ang ugnayan ng kanyang lola at ina. Naniniwala si Gerald na hanggat gusto niya ito, ang mga bagay ay hindi magiging napakalaking problema. Ang kinakatakutan niya ay ang isang kinalabasan na direkta kabaligtaran ng kanyang inilaan ay babangon. Sa madaling salita, kinatakutan niya na mapipilitan siyang magkaroon ng pangwakas na pag-aalsa sa mga taong ito. Kaya, ang lahat ay nakasalalay sa piging ng kaarawan ng kanyang lola bukas. Napagtanto ang katotohanan ito, tinawag kaagad ni Gerald si Philip. Hiniling niya kay Philip na maghanda ng ilang mga regalo para sa kanya. Tanghali na. Pag-uwi ni Bea, sobrang namumula sa mukha niya. Malinaw na binigyan siya ng tainga mula kay Rose. Hindi alam ni Gerald kung magkano ang pinaghirapan ni Bea dahil sa kanya. Bagaman nanatiling tahimik si Catherine, nakatingin na siya kay Gerald na may malamig at hindi mabuting ekspresyon. Bea, halika. Bibilhan kita ng mga damit. Tumingin si Gerald kay Bea.
Si Bea ay isang mabuting batang babae ngunit hindi siya namumuhay ng maayos sa nakaraang 2 taon dahil sa natatanggap na pagtatapos ng patuloy na pananakot ni Rose. Sa makatuwid kumpara sa natitirang mga pinsan niya, ang mga damit na isinusuot ni Bea ay mas magaspang at mas mababa ang pagdurugo sa kanila. Bukod sa sasakyan, wala pa ring nagawa si Gerald upang maipakita pa ang kanyang pasasalamat sa dalaga. Hindi na kailangan iyon, Gerald. Dali-daling tinanggihan ni Bea ang kanyang alok. Tayo na. Maaari mo akong makasama habang namimili pa rin ako. Sa pamamagitan nito, sumampa si Bea sa kanyang bagong BMW 7 Series at dumiretso sa shopping district kung saan nagtinda sila ng mag-agarang branded na damit. Beep, beep, nilok ni Bea ang pinto ng kotse. Gia, bakit ang haba ng mukha? Hey, mukhang nahulog lang nila ang isang buong bagong linya ng mga damit. Come on, mag-enjoy tayo sama-sama sa pamimili, haha. 2 batang babae ang lumabas ng sasakyan. Sila ay walang iba kundi si Marilyn at Gia na pinilit na ay tagkasama siya. Kabanata 827. Inakay ni Marilyn si Gia hanggang sa 3 palapag. Ang mga damit sa pangatlong palapag ay napakamahal. Sigurado ka bang gusto mong mamili dito? Tanong ni Gia na may kalahating pusong ngiti. Ang lahat ng mga damit sa shop na ito ay may tatak, ngunit ang mga damit sa 3 palapag ay itinuturing na crème de la crème ng mga branded na item. Nangyari din ito na maging lugar kung saan maraming mga batang babae ang gustong mamili sa paligid. Kahit na hindi nila kayang bilhin ito, hindi bababa sa kailangan nilang maging pamilyar sa mga item na ibinebenta, para lamang sa pagsunod sa karamihan ng tao. Pwede na lang muna tayong mamili sa 3 palapag. Kung mayroong isang bagay na talagang nababagay sa akin, bibilhin ko ito kahit na ano ang presyo. Sagot ni Marilyn na may nakangiting ngiti. Pagkatapos nito, pareho silang nagsimulang magtrabaho sa 3 palapag. Sa isang punto, lumakad sila sa isang napakapopular na tatak na butik. Wow! Gia, tingnan mo. Tingnan kung gaano kaganda ang damit na ito. Susubukan ko ito. Hihihi. Nagustuhan ni Marilyn ang isang mahabang damit na 1 piraso. Dali-dali niyang dinala ang damit sa fitting room. Ang pansin ni Gia ay nasa isang katabi na tindahan ng damit. Ang disenyo ng mga damit ay ang lahat ng napaka-cool na at masarap. Bigla siyang naalala ng estilo ng pagbibihis ni Gerald na palaging magiging napakapayak at casual. Kaya naisip niyang pumili ng ilang magagandang damit para kay Gerald, isang bagay na magpapangalot sa natitirang mga batang babae. Habang si Marilyn ay abala sa pagsubok ng kanyang damit, lumabas si Gia upang tingnan ang ipinagbibiling damit ng mga lalaki. Pagkasuot ng damit, yung lumabas si Marilyn mula sa angkop na silid at hinampas ang maraming mga pose sa harap ng salamin. Ito ay simpleng napakaganda, naisip niya sa sarili. Miss, bagay sa iyo talaga ito. Dapat mong bilhin ito. Ito ang pinakabagong disenyo ng taon at tumama lamang ito sa racks noong isang araw kahapon. Mayroon kaming isang bagong promosyon ng produkto na nangyayari ngayon sa katunayan. Sambit ng sales girl habang papalapit kay Marilyn. Hihihi. Sige. Nakita ko na ang damit na ito sa opisyal na website matagal na ang nakalipas. Nga pala, hindi ba may isang pagpipilian na kulay lila na kulay para sa damit na ito? Maaari ko rin bang subukan iyon? Gusto ko talaga ang disenyo na lila. Paumanhin, baby girl. May iba pang sumusubok sa damit na lila na disenyo ng lila ngayon. Na-sold out na at iyon na ang huli nating piraso. Napabuntong hininga si Marilyn. Isinasaalang-alang kung gaano kaganda ang batang babae na ito, kung isusuot niya ang damit na lila, ang bilang ng mga ulo na lumiliko ay lalampas sa 200%. Bigla, bumukas ang pintuan ng iba pang angkop na silid, at palabas ay naglakad ang isang batang babae na may nakasabing lila na damit sa kanyang kamay. Naglakad siya diretso papunta sa itinalagang waiting area ng customer. Nang makita ni Marilyn na ito ang damit na hinahanap niya, dali-dali niyang sinundan ang batang babae. Ang damit na iyon ay nababagay sa iyo. Bilhin na natin. May isang batang lalaki na nakaupo doon, hinihintay siya. Hindi, paano ako magagawa? Masyadong mahal. Bakit ko kakailanganing magsuot ng isang bagay na napakamahal? Tingnan lamang ang presyo. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $13,000. Pumunta lamang kami sa ibang lugar upang bumili ng iba pa. Sagot ng dalaga. Umiling ang batang lalaki na may isang nakakalokong ngiti. Gerald. Kaya, ikaw yun. Biglang may boses na tumunog sa tainga ni Gerald. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo at tiningnan. Hindi niya alam kung kailan lumitaw si Marilyn sa likuran ni Bea. Ang bigla niyang itsura ay nagulat kay Gerald. Hahaha, anong pagkakataon? Nagkataon na naging interesado ako sa lilang damit na ito kaya dapat mong ibigay ito dahil hindi mo naman kayang bayaran ito. Sales girl, hindi ko ito susubukan. Balutin mo ito para sa akin, hindi ba?
Hindi nila kayang bilhin ito pa rin. Napagaan ang loob ni Marilyn nang makita niyang ang katapat niya ay si Gerald lamang. Sa kabila ng pagkabigla ni Gerald sa lahat kahapon, iniisip lamang ito ni Marilyn habang sinusubukan niyang magpakita sa pamamagitan ng pag-arte ng bongga. Naisip niya na siya lang ang sumusubok na iligtas ang sarili. Siguro pati ang suot na suot niya kahapon ay isang piraso lamang sa pag-upa. Gayunpaman, anuman ito, tumanggi si Marilyn na maniwala si Gerald na magbayad para sa damit na ito. Okay, walang problema. Nang tumingin ang sales girl sa kanilang dalawa, naramdaman din niya ang parehong paraan. Si Marilyn ay naka-head to toe ng branded na kasuotan. Si Bea naman ay nagsusuot ng mga damit na mula sa mga mediocre na tatak. Tungkol naman sa bata na prangkahan, ni hindi niya alam kung anong klaseng damit ang suot niya. Sa isang malay na antas, napagpasyahan niya na si Marilyn ang maaaring kayang bayaran ang damit. Hawakan mo. Sino ang nagsabi na hindi natin kayang bilhin ito? Saglit na sagot ni Gerald. Ikaw. Mapanghamong sagot ni Marilyn. Pagkatapos nito, binaligtad niya ang tag ng presyo ng damit at sa sandaling iyon ay halos tumama sa lupa ang kanyang panga. Fuck. Totoong nagkakahalaga ito ng $13,999. Nabigla si Marilyn. Ito ay mas mahal kaysa sa inaasahan niya. Kabanata 828. Mayroon lamang siyang halos $7,000 na kasama niya. Anong problema? Masyado bang mahal ang $13,999 para sa iyo? Tanong ni Gerald kay Marilyn habang tsak lang sa sarili. Kung sa bagay, si Marilyn ang sumundot sa kanyang ulo at kinutsa siya kahapon. Naramdaman ni Gerald ang pagnanasa na ayusin ang sama ng loob sa kanya ngayon. Kaya, pabirong sagot ni Gerald. Hoy, panoorin mo. Paano ko posibleng hindi kayang bayaran ang damit na ito? Naisip ni Marilyn kung gaano kasubsob para sa isang mangganganak na tulad ni Gerald na talagang nakatingin sa kanya. Sige nga, bibili tayo ng ibang damit. Kaya, pakipak ang damit na ito para sa amin. Sagot ni Gerald na may pilyong ngiti. Ang sales girl ay nagulat at natuwa sa parehong oras nang marinig niya ito. Dapat pinagyabang mo. Magiging maganda kung makakaya mo kahit ang isa sa mga piraso dito. Kung bibili siya ng 2 piraso, bibili ako ng 3. Sa anumang kaso, bibili ako ng 1 piraso higit sa kanya. Naging masaya si Marilyn sa pagkapanalo ng maliit na kompetisyon kasama si Gerald. Ma, pumunta ka dito at tingnan. 5 iba pang mga customer ang nagsampa sa boutique. Ito ay 5 babae. 2 sa kanila ay bata at 3 sa kanila ay nasa edad na. Batay sa kung paano sila nagbihis, malinaw na makakaya nila ang damit na ipinagbibili dito. Siyempre, nahulog ng sales girl ang ginagawa niya rito at pumunta upang paglingkuran sila. Madam Gosling, Miss Yaleman, dumating ka. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Maraming mga bagong disenyo sa aming shop ngayon. Maaari kitang tulungan na pumili ng ilan sa aming mga bagong item. Hindi na kailangan para doon. Mag-iikot kami sa paligid. Sagot agad ni Madam Gosling. Bigla na lang nagsimula ang anak niyang magayos ng damit. Ma, kayong lahat tingnan mo. Hindi ba, ang taong iyon? Tinuro ng dalaga ang direksyon ni na Gerald at Bea. Si Gerald pala. Nandito rin talaga si Bea sa kanya. Hahaha. Pumuso si Madam Gosling. Tama iyan. Si Madam Gosling ay walang iba kundi ang unang tiyahin ni Gerald na si Rose. Ang 2 pang kababaihan na nasa hustong gulang ay walang iba kundi ang pangalawa at pangatlong tiyahin ni Gerald. Tungkol naman sa 2 mas batang babae, kapwa sila pinsan ni Gerald. Ang butik na kanilang naroon ay inalok ng pinakamahal na paninda sa buong shopping center. Naturally, ang mga parokyano ng shop ay malakas at kagalang-galang. Nahiya si Rose nang makita na kapwa namimili ng damit dito sina Gerald at Bea. Gerald, tigilan mo na ang paglalaro sa akin. Kung hindi mo kayang bayaran ito, dapat mo lang aminin ang pagkatalo. Walang kahihiyan doon, di ba? Nagsimulang lumabas ang mga usok mula sa tainga ni Marilyn. Ito ay bilang tugon kay Gerald na nagsasabing bibilhin niya si Bea ng 10 piraso ng damit. Kahit ang sales girl ay parang pinagsasabihan si Gerald dahil sa lokohin at pag-aksayahan ng oras. Miss, ngayon ka lang nagsimulang magtrabaho. Bakit mo pa sasayangin ang iyong oras sa ganoong customer? Isang boses na napuno ng insulto at panunuya ang biglang tumunog sa oras na ito. Umikot ang ulo ni na Gerald at Bea upang tingnan. Ito ay walang iba kundi si Rose at ang iba pa. Duda ako na makakabili pa sila ng manggas dito. Kailangan ko talagang kausapin ang iyong manager at hilingin sa kanya na huwag payagan ang mga kaduda-dodang at malilim na mga tao sa pagtatatag. Ibinababa nito ang pamantayan ng iyong bibutik sa palagay mo. Hindi seremonyang sinabi ni Rose habang nakatingin kay Gerald at Bea. Tita, bakit mo sinasabi ang mga bagay na ganyan?
Galit na tanong ni Bea. Bakit ko ba nasasabi ang mga ganitong bagay? Naglakas loob ka pa bang tanungin ako? Bea, may itanong ako sa'yo. Magkano ang kikitain mo sa isang buwan? Gaano ka manggahas na mamili sa gayong tindahan? Kahit na may pera ka, dapat mong gamitin ang perang iyon upang mapaglingkuran ng mabuti ang iyong ama. Ayaw mo sa paggawa niyan, di ba? Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa tanghalian ngayon? Sumagot si Rose sa isang mapanlate na pamamaraan. Tama yan, Bea. Naiintindihan namin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang batang babae, ngunit hindi mo lang makakalimutan kung anong uri ng sitwasyon ang mayroon ang iyong pamilya ngayon. Upang isipin na naglakas loob ka ring subukan ang mga damit dito. Ano ang gagawin mo kung nasesire mo ang kanilang damit? Magagawa mo bang magbayad para sa mga item na ito? Tama iyan. Tama iyan. Nag-chim din ang mga pinsan nila. Nakaiyak si Bea nang marinig niya ang mga salita nila. Tinitigan ng sales girl sina Gerald at Bea na mapanghamak at sinabing, Nagpapanggap ka lang na mayaman, di ba? Kita mo ba pinagalitan ako ng isang customer dahil sa inyong dalawa? So bibili ba kayong pareho ng damit o hindi? Kung ang sagot ay hindi, mangyaring umalis sa shop. Ang natitirang mga customer ay nais na subukan ang mga damit na ito. Ang tono ng sales girl ay hindi magalang o magalang sa pagsasalita kina Gerald at Bea. Ibibigay na sana ni Bea ang mga damit habang humihikbi. Sinabi ko na sa iyo na bibili ako ng 10 piraso ng damit. Bingi ka ba? Nagsalita si Gerald habang malamig na nakatingin sa snobbish sales girl. Kabanata 829. Nagulat ang sales girl sa tono ni Gerald. Pati si Rose at ang iba pa ay nagulat sa biglaang pagbabago ng ugali niya. Ang boses niya ay hindi nakakabingi, ngunit ang hindi magagalit na ekspresyon na suot ni Gerald ay kinilig ang lahat sa takot. Nagpapatuloy ka pa rin sa pagbili ng 10 sa kanila ha. Ang pinakamura sa mga damit na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 6 na engrandi. Magagastos ka ng libu-libong dolyar na paghuhusga sa bilang na iyong tinukoy. Seryoso ka ba sa iyong pagbili? Kinamumuhian ni Rose at ng iba ang pakiramdam ng pananakot kay Gerald. Plano ba talaga niyang bumili ng 10 sa mga damit na ito? Hahaha. Sinimulan nila ang panunuya habang binibiro nila siya. Kinawit din ni Bea ang braso ni Gerald habang sinasabi, kalimutan mo na. Tama ang panganay na tita. Hindi namin kayang bayaran ang mga damit dito. Sa tingin ko mas mabuti kung umalis tayo ngayon. Ayos lang. Nasabi ko na nabibilhan kita ng mga damit na ito. Tingnan mo, ang mga sinubukan mo ngayon ay mukhang A-okay, kaya bakit hindi? Miss, kung nais mo, mangyaring tulungan akong suriin kung magkano ang gastos nila. Bayaran ko na nga pala ang card ko. Pinalo ni Gerald ang kanyang debit card. Ang sales girl ay tumanggo ng paulit-ulit nang makita kung gaano siya kaseryoso sa pagbili. Hawakan mo. Hindi kita kinakausap. Kinakausap kita, miss. Mangyaring tulungan akong mag-impake ng mga damit na ito. Sinabi ni Gerald habang itinuturo ang isa pang sales girl na nakatayo sa gilid sa buong-buong palitan nila. Sige sir. Sinimula ng sales girl na magayos ng damit tulad ng na-order. Mayroong 10 piraso ng damit sa kabuuan. Ang kabuuang presyo ay $120,000. Hahaha. Ang lokong ito $120,000. Hindi ba siya naglalakad sa kanyang sariling libingan? Tama iyan. Kahit na gusto niyang magpakitang gilas, hindi ito ang paraan upang magawa ito. $120,000 para lang makabili ng damit. Ito ay magiging isang kamanghamanghang palabas. Tuwang-tuwa si Marilyn nang makita ang kabuoang bayarin. Nagsimulang bulong ng mga pinsan ni Gerald sa kanilang sarili. Gusto kong makita kung paano makakalabas si Gerald sa gulo na ito. Nagpalitan ng tingin si Rose sa isa't isa at nginisya nila si Gerald gamit ang mga braso na tumawid sa kanilang dibdib. Mabilis na inilabas ng sales girl ang POS machine. Nag-type si Gerald ng password na para bang nagawa niya ito ng hindi pa mabilang na beses dati. Nang malapit ng susiin ni Gerald ang huling-huling digit ng kanyang password, biglang sumigaw ang sales girl. Teka, hawakan mo, Ginoo. Nagkamali ako. Labis ang kaba ng sales girl. Pagkatapos ng lahat sa pagbebenta ng $120,000, makakakuha siya ng komisyon na hindi bababa sa 5 hanggang 6,000 dolyar. Paano siya hindi kinakabahan? Nakuha niya ang napakahusay na deal ng hindi nagsasabi ng isang solong salita o paglipat ng isang solong kalamnan pagkatapos ng lahat. Ang kanyang pagkabalisa at kaguluhan ay lalong pinasimuno ng lahat ng pansin na nakuha niya mula sa kanyang kasamahan pati na rin sa mga customer. Bilang isang resulta, aksidenteng nakisya ng isang sobrang zero sa POS machine. Gayunpaman, bago niya siya mapigilan, nakina ni Gerald ang kanyang password sa POS machine. Huli na tulad ng nakikita niya sa display na inililipat na ng makina ang data ng transaksyon.
Sir, humihingi ako ng paumanhin ngunit hindi sinasadyang nailoko ang kabuoang halaga na $1,200,000 sa halip na $120,000. Humihingi ako ng paumanhin. Malakas na humingi ng paumanhin ang sales girl habang yumuko kay Gerald. Ayos lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kahit na nagkika sa isang mas kaunti sa zero, hindi niya kailanman maiuubo ang halagang iyon. Pangatlo, sabi ni tita. Beep. Ang beep ng POS machine ay malakas at malinaw. Nakasaad dito na matagumpay ang transaksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapalabas ng resibo nang walang mga hiccup kahit ano. Nagulat lahat sina Rose, mga pinsan ni Gerald, at Marilyn. Ang transaksyon ay talagang matagumpay. Debit card ni Gerald. Siya talaga, mayroon talaga siyang $1,200,000 sa kanyang bank card. Fuck! Nananaginip ba ako? Malapad ang bibig ni Marilyn dahil sa hindi makapaniwala. Nagulat, napatingin si Rose sa isa't isa na may parehong hitsura ng hindi paniniwala. Ang ekspresyon sa kanilang mga tarong ay hindi maaaring makakuha ng anumang pangit kaysa sa ito. Si Gerald, ang batang lalaki na ipinanganak bilang isang mahirap, ay may ₱1,000,000 pera sa kanyang bank account. Tandang pananong. Lalong natakot ang sales girl nang makita ang tingin sa kanilang mga mukha. Sa nanginginig na mga kamay, sinabi niya, paumanhin, Ginoo. Ibabalik ko agad sa iyo ang natitirang pera. I am really sorry. Kalimutan mo na. Hindi mo na kailangang ibalik ang pera sa akin. Hindi ba kayo ay mayroong membership scheme? Mag-sign up lamang ako para sa isang membership card para sa aking kapatid na babae, at kailangan mo lamang ilipat ang balanse sa card na iyon. Isinuksok muli ni Gerald ang kanyang card sa kanyang pitaka na may isang malaswang ngiti sa labi. Kabanata 830. Kung simpleng nilalapastangan siya ni Rose at pinagtatawanan mag-isa ngayon lang, wala na sana siyang sinabi. Si Gerald ay pare-parehas ding matandang mapagparaya kay Gerald. Gayunpaman, hindi niya ito pinapayagan na insultuin si Bea ng ganito. Ang kabaitan na ipinakita ng kanyang ikalimang tiyuhin sa kanyang sariling ina noon ay hindi isang bagay na maaaring mabawi sa malamig na matigas na salapi. Ang gusto ni Gerald ay hustisya para kay Bea. Nagulat siya sa proseso ng paggawa nito, $1,200,000 ay na-swipe direkta mula sa kanyang bank card. Ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Pagkatapos ng lahat, $1,200,000 o $120,000 ay walang pinagkaiba kay Gerald ngayon. Bukod sa isang pagkakaiba sa bilang ng mga digit, wala tungkol sa kabuuan na iyon ay sapat na makabuluhan upang biguan siya. Ngunit pinsan, ito ay masyadong mahal. Bilisin mo at kumuha ng refund. Sambit ni Bea habang tumatalon sa paligid ng balisa. Bakit mo siya hihilingin na gawin iyon? Kung nais niyang ipasok ang halagang iyon sa isang membership card para sa iyo, dapat mo lang siyang payagan na gawin ito. Hahaha, lokong ta. Paglalagay ng napakaraming pera sa isang bobo na card. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya nang may balanse. Natigilan at gulat na gulat din si Rose, gusto pa rin niyang labanan laban kay Gerald. Ito ay dahil kung ilalagay ni Gerald ang lahat ng perang iyon sa membership card, hindi na siya makakagawa ng anupaman maliban sa pagbili ng mga damit. Iyon ang makukuha mo mula sa tuteng ng iyong sariling sungay. Gayunpaman siya ay parin inis na inis at bigo. Iyon, at sorpresa. Kailan naging yaman si Gerald? Bigla siyang nawala sa mood upang magpatuloy sa pamimili. Ganon din kay Marilyn. Kailangan niyang makipagtalo sa kanyang sarili ng paulit-ulit sa kanyang isip bago bumili ng isang solong damit na nagkakahalaga ng $12,000 para kay Gerald na palagi niyang minamaliit, upang ilagay ang $1,200.00 sa isang membership card nang walang kaunting pag-aatubili. Tandang padamdam. Lumabas si Marilyn sa shop na may pagkaaswang na ekspresyon. Sa parehong sandali, lumabas si Gio mula sa katabing tindahan. Nang makita niya ang malungkot na hitsura ni Marilyn, hindi niya maiwasang mapangiti at itanong, Hoy, ano ang problema sa ating munting si Marilyn? Naging maasim ba ang iyong kalooban mula sa lahat ng pamimili? Huminga ng malalim si Marilyn bago niya sinabi, Gia, naniniwala ka ba sa tadhana? Anong uri ng kapalaran ang iyong pinag-uusapan? Kung saan ang isang mahirap na tao ay nag-aaklas ng ginto sa magdamag, at siya ay naging pambihirang yaman. Nag-aalalang sagot ni Marilyn. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Ako, ngayon ko lang nasagasaan si Gerald. Nakita mo si Gerald. Biglang naramdaman ng sobrang kaba si Gia. Oo, Gerald. Gia, baka hindi mo alam ito ngunit si Gerald tila medyo naiiba siya kumpara sa kung paano siya dati. Noon siya ang pinakamahirap na estudyante sa aming klase. Noon siya ang punching bag ng lahat. Dati binubuli ko din siya pero alam mo kung gaano siya yaman ngayon. Alam mo ba tungkol dito? Hindi na siya ang kulang kung ano siya noong nasa high school pa siya.
Tumingin si Gia sa paligid at tiningnan ang kanyang paligid ngunit walang nakitang mga palatandaan ni Gerald. Kaya't hindi niya namamalayang tumango habang sumagot, ang dami ng pera na mayroon si Gerald ay hindi isang bagay na maaari mong maunawaan. Gia, anong sinabi mo? Hindi malinaw na narinig ni Marilyn ang mga salita ni Gia. Wala akong sinabi. Natauhan si Gia at dali-dali niyang itinanggi ang hindi niya sinasadyang lumabo. Huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Dapat mo lang tretuhin ng mas mahusay si Gerald mula ngayon hanggang ngayon. Kung sa bagay parehas kayong magkaklase. Payo ni Gia. Oo, sa tingin ko. Sa palagay ko ay nasulyapan ko ang isa pang panig ni Gerald ngayon lang, alam mo, nang ililis niya ang kanyang card sa makina. Sobrang astig at pagkalalaki niya. Mukhang kakailanganin kong baguhin ang aking pag-uugali para sa mas mahusay mula ngayon. Nang makita ni Gia ang ngiti sa mukha ni Marilyn, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hindi komportable. Tuldok-tuldok. Ako ay galit na galit. Galit na galit ako. Galit na hinampas ni Rose ang kanyang mga kamay sa manibela ng galit na pauwi. Bakit biglang yaman ang anak ng babaeng yun? Saan niya nakuha ang kanyang $1,000,000? Nagwagi ba siya sa loto? Patuloy na nagbubulungan si Rose ng parehong bagay sa kanilang buong paglalakbay pauwi. Tulad ng karamihan sa mga tao, ayaw din ni Rose na ang kanyang sariling kalaban ay maging mas malakas at mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Tama iyan. Ang $1,000,000 ay hindi maliit na pagbabago kahit sa amin. Kapatid na babae, nakita mo ba kung paano hindi man lang kumurap o nag-alinlangan si Gerald nang ibinalot niya ang kanyang card? Pangalawang tita din ang nagsabi. Alam mo, naisip namin na simpleng inuupahan ni Gerald ang kanyang damit upang magmukhang magastos at umasta lang siya ng bongga para lang magpakitang gilas noong una naming makilala siya. Ngunit mukhang ang lahat ng nangyari sa bar kagabi ay talagang totoo. Nagsalita ang nakababatang pinsan ni Gerald. Anong ibig mong sabihin? Ano ang nangyari sa bar kagabi? Panipi. Kabanata 831. Sinasabi mo ba na ang damit na isinusuot ni Gerald ay nagkakahalaga rin? Hindi makapaniwalang tanong ni Rose. Imposible. Ito ay ganap na imposible. Alam na natin ang tungkol sa kanyang ama, ang katayuan ni Dylan Crawford mula pa noon. Tulad ng impyerno, ang kanilang pamilya ay mayaman. Ang pinakamalamang na paliwanag ay nanalo si Gerald sa loto. Dapat na hinaipan niya ngayon ang lahat ng cash na ito. Sabi ni Rose. Tila na parang ang $1,000,000 na ginastos ni Gerald ay talagang nag-iwan ng malaking epekto sa kanila. Ngayon na ang panganay na tiyahin at ang iba pa ay wala na, bumalik tayo sa shop at humingi ng refund para sa membership card na ito. Napakamahal. Napakaraming pera doon. Hindi mo ba akalaing sayang ang iwan lahat doon? Hindi na kailangan iyon, Bea, ito ay ₱1,000,000 pera. Paano mo lang ito pinipilyo na parang wala? Gayon din, bakit ang dami mong pera? Tila medyo kinilabutan si Bea. Natawa si Gerald habang binaril ang isang tingin kay Bea na nasa likuran ng gulong. Pagkatapos nito, sinabi niya, may sasabihin ako sa iyo, isang bagay na hindi mo pa masasabi sa iba pa. Kasama rin dito ang panglimang tita. Ano ito? Tanong ni Bea. Ako ay talagang isang mayamang tagapagmana at ako ang uri ng mayamang tagapagmana na mayroong walang limitasyong halaga ng pera na gugugol. Sagot ni Gerald na may sabik na ngiti sa labi. Hahaha. Hindi inaasahan, biglang tumawa ng malakas si Bea, o sige, mayamang tagapagmana, kung mayroon kang ganoong karaming pera, mangyaring payagan ang iyong mapagpakumbabang pinsan na tulungan kang gumastos ng ilan sa cash na iyon. Halatang inakala ni Bea na hinihila lang ni Gerald ang kanyang paa. Ubo. Maaari kang pumili upang maniwala sa akin o hindi. Sagot ni Gerald matapos malinis ang lalamunan. Nga pala, anong regalo ang pinaplano mong ibigay kay Lola para sa kanyang kaarawan bukas? Tanong ni Bea. Hindi ko rin alam kung ano ang ibibigay sa kanya. Isa sa isip ko bukas. Ang kapaligiran sa mansyon ng pamilya Yaleman ay lubos na buhay. Ika-8 taong kaarawan ni Lady Yaleman ngayon. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, ang kanyang ika-28 kaarawan na pagdiriwang ay higit na mas malaki at mas maraming mga buhay na buhay. Hindi lamang lahat ng mga miyembro ng pamilya Yaleman ay naroroon, maraming mga kilalang panauhin na naimbitahan din dito upang ipagdiwang ang kaarawan ni Lady Yaleman. Ang bawat regalo mula sa mga kilalang panauhin ay dapat na maitala sa papel ng malinaw at muling suriin. Talagang hindi ka dapat maging pabaya tungkol dito. Dapat mayroong maraming mga kilalang panauhin na naroroon sa taong ito at ang pag-aayos ng pagraranggo ay dapat trituhin ng may matinding pagkaseryoso. Si Lady Yaleman ay nakasuot ng isang pulang maligayang robe kaninang madaling araw habang itinuturo niya sa mayordoma. Umupo si Lady Yaleman pagkatapos nito.
Nang makatanggap ng isang senadoryos mula sa kanilang mga magulang, ang nakababatang henerasyon ng pamilya ay nagsimulang lumapit upang mag-alok ng kanilang mga regalo kay Lady Yeoman. Lola, ito ang jade bracelet na binili ko para sa iyo. Tingnan ito at tingnan kung gusto mo ito. Isang batang babae ang lumapit na may matamis na ngiti sa labi. Gusto ko ito. Sobrang gusto ko yun. Isang piraso ng nephrite jade. Isang mabuting bata ka. Masayang ngumiti si Lady Yeoman. Hawak niya ang mga kamay ng dalaga sa buong maikling palitan nila. Oh, Bea, karating lang kayong dalawa, ipinagpalagay ko. Dumating na si Bea kasama si Gerald. Nasagasaan nila si Yer at ang ilan pa. Bea, anong klaseng regalo ang binili mo para kay Lola ngayong taon? Huwag sabihin sa akin na binibigyan mo siya ng isa pang pagbuburda na ginawa mo muli ang iyong sarili tulad ng ginawa mo noong nakaraang taon. Hahaha, si Yer at ang iba pa ay nagsimulang kumalabog. Ang tawa ni Yer ang pinakamalinaw at pinakamalakas. Matapos siyang nasiyahan sa pagkutsa kay Bea, binaril niya ang isang malamig, galit na paningin kay Gerald. Hindi ko inaasahan na dadalo ka rin sa piging ng kaarawan ni Lola. Hahaha, to think na dumating ka nang walang dala. Sambit ni Yer habang tumatawa. Pagkatapos nito, bulong niya sa tainga ni Gerald, binabalaan kita. Dapat mong ihinto ang pag-iisip tungkol sa pagtula ng iyong mga kamay sa mga pag-aari ng pamilya Yeoman. Huwag hayaan akong mahuli ka na sinusubukan mong ilagay ang anumang kakaibang mga saloobin sa ulo ng matandang babaeng iyon. Tahimik na pinakinggan ni Gerald ang mga mapanuksong salita ni Yer. Ni hindi man lang siya nag-abalang tumingin sa kanya ngunit sa halip, ipinakita niya ang isang mabait na ngiti kay Bea. Halika, pumasok na tayo ngayon. Sabi niya sa kanya. Tumuloy sila sa daan patungo kay Lola. Galit na galit si Yer na ang mga kamao ay mahigpit na nakakako dahil sa galit. Country bumpkin. Hindi kita bibitaw ng ganoong kadali. Naiinis na naisip ni Yer sa sarili. Dahil sa mga nagdaang hinaing, hindi pa nagustuhan ni Yer si Gerald. Sa kabila ng pagiging matapat at disente ng mukha ng burol na iyon, ang bastardo na iyon ay patuloy na nakawin ang limelight mula kay Yer noong nasa bar sila kagabi. Hindi alam ni Yer kung ano ang sinabi ni Gerald kay Brandon sa huli na napunta sa ulo niya ay nabangga ni Brandon sa harap ng lahat ng kanyang mga pinsan. Kabanata 832. Ganap na sinisi ni Yer si Gerald. Ang bagay na pinakaasar sa kanya ay nang sa wakas ay makahanap siya ng isang diyosa na interesado siya, kinailangan ni Gerald na magpasok at i-turn up ang kanyang pagkakataong lumiwanag. Tingnan mo, Lola. Ito ang aking regalo sa kaarawan sa iyo. Ang nakababatang henerasyon ng pamilya ay nagtatanghal pa rin ng kanilang mga regalo sa pangunahing talahanayan ng kaarawan ng kaarawan. Si Lady Yeoman ay nakangisi mula sa tainga sa tainga. Hindi niya maitago ang kaligayahan na nararamdaman niya ngayon. Oh, hindi ba yun si Bea? Bakit ang tagal mo? Nakalimutan mo na ba na kaarawan ng iyong lola ngayon? Sa lakad sina Bea at Gerald. Nakasuot ng tusong ngisi si Rose habang nagsasalita. Paano ko makakalimutan ang kaarawan ng lola? Pinakamatanda tita, sobra ka. Gumanti agad si Bea. Hahaha. Tingnan natin kung anong uri ng Reg Along pambata ang inihanda ni Bea para sa lola ngayong taon. Maraming mga batang babae nang sabay-sabay. Kitang-kita ang inis ni Bea nang marinig ang sinabi ng mga batang babae tungkol sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang nakasisiglang ngiti kay Bea habang sumulyap sa regalo na hawak niya. Alam niyang matutuwa ang kanyang ina kung tatanggapin niya ang Reg Along ito. Bea, bilisan mo at ipakita sa lola mo ang Reg Along na kuha mo para sa kanya. Sabi ni Catherine. Sige, Lola, ito ang regalo sa kaarawan na inihanda ko para sa iyo sa taong ito. Ito ay isang bracelet na Dragon Jade. Sambit ni Bea habang binubuksan niya ng mabuti ang kahon. Dragon Jade Bracelet. Saglit na natigilan si Lady Yeoman. Bumaba ang tingin niya sa regalo at napagtanto, tulad nga ng sinabi niya, isang Dragon Jade Bracelet. Sa katunayan, bumili na si Gerald ng isang Dragon Jade Bracelet para kay Gia bago ito at nagkakahalaga ito ng $15,000. Siyempre, hindi tulad ni Lady Yeoman na hindi kayang bayaran ang isang maliit na regalo. Ngunit alam niya na hindi maganda ang ginagawa ng pamilya ni Bea sa nakaraang ilang taon. Ito ay bahagi ng dahilan kung bakit hindi nila kayang bigyan siya ng anumang desenteng mga regalo noon. Gayunpaman, ang katotohanang handa si Bea na bigyan siya ng isang bracelet na Dragon Jade na nagkakahalaga ng higit sa $15,000 na natural na nagpatunay sa kabanalan ng Bea sa kanya. Sige, medyo maganda. Nakangiting sabi ni Lady Yeoman. Ang bracelet ng Dragon Jade ay ganap na nagwagi sa puso ni Lady Yeoman at ang kanyang reaksyon ay ganap na naiiba mula sa ipinakita sa kanya ng Nephrite Jade bracelet mula kanina pa. Agad na naging asim ang ekspresyon ng pangalawang tiya at pinsan ni Gerald.
Bea, nabalitaan ko na nagtatrabaho ka bilang isang intern sa proyekto ng pangkat ng grupo sa loob ng ilang buwan ngayon. Bamantong hininga, lahat kayo ay lumaki sa isang iglap. Kung gumanap ka ng maayos, tuturuan ka ng lola ng paraan ng kalakal, at baka kung gayon, mapamunuan mo ang isang mas malaking kagawaran ng mag-isa. Sabi ni Lady Yaleman. Salamat, Lola. Tuwang-tuwa si Bea nang marinig ang sinabi ng Lola. Natuwa si Catherine na marinig din ang mga salitang iyon. Lola, paano ka makakasiguro na ito ay isang tunay na bracelet ng Dragon Jade? Pagkatapos ng lahat, maraming mga knock-off sa merkado. Pang-iinis ni Yer habang papalapit sa kanila. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bea. Ganon din ang nangyari kay Catherine, na sa wakas ay nagpas siyang minindigan para sa kanyang anak na babae. Yer, ano ang pinagsasabi mo? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang bracelet na ito ay isang bagay na ibinigay sa akin ng aking ina, at ngayon ay ipinasa kay Bea. Imposibleng knock-off ito. Nagsasabi ng totoo si Catherine. Talagang napasok niya ang lahat sa oras na ito. Lola, natutunan ko ang ilang mga pangunahing diskarte sa pagkakakilanlan noong nag-aaral ako sa ibang bansa. Bakit hindi mo ako payagan na tingnan ito? Sabi ni Yer. Ang mga salita ni Yer ay nag-aalinlangan sa puso ni Lady Yaleman na mabilis na nahol ata sa kanyang mukha. Kung sa bagay kilalang kilala niya ang manugang si Catherine. Kung talagang ito ay isang napakahalagang item, bakit handa si Catherine na ibigay ito sa kanya bilang regalo sa kaarawan? Inabot ni Lady Yaleman ang Dragon Jade bracelet kay Yer. Oh, tao. Walang duda tungkol dito. Peke. Umiling si Yer na may isang sulyap lamang sa pulse areas. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo tungkol kay Yer. Ano ang alam mo? Nag-aalalang sagot ni Catherine. Hahaha. Panglimang tita, bakit parang nababahala ka? Sige. Pipaikit ako. Kung sasabihin mong tunay ito, ituturing lamang namin ito tulad ng tulad. Ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng bracelet ng Jade kay Catherine. Gayunpaman, bago ito makuha ng mahirap na si Catherine, sinasadya niya ang pinakawalan. Clink! Sa isang malutong na tunog, ang bracelet ng Jade ay nabasag sa 1,000,000 piraso sa malamig na matitigas na lupa. Kabanata 833. Ang aking Jade Bracelet. Ang Jade Bracelet ay nabasag sa 1,000,000 piraso. Nanlaki ang mga mata ni Catherine mula sa pagkabigla. Natulala din si Bea sa nagawa lang ni Yer. Ang Jade Bracelet na ito ang pinakamahalagang kayamanan sa kanilang pamilya. Ibinigay ng kanyang lola ang bracelet na ito ng Jade sa kanyang ina bago ito ipinamana kay Bea. Ang dahilan kung bakit handa si Catherine na bitawan ang pulse areas bilang isang regalo para kay Lady Yaleman ay medyo simple. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang nakahiga sa kama sa isang halaman at wala ng pag-asa para sa kanya. Inaasahan niya na ang kanyang anak na babae ay maaaring patunayan ang kanyang sarili at makakuha ng pagkilala mula sa pamilyang Yaleman balang araw sa hinaharap. Hanggat nasiyahan si Lady Yaleman, makakasulong si Bea. Kung hindi man kung pinayagan si Rose na magkaroon ng ganap na kontrol sa kumpanya sa hinaharap, kung gayon ang lahat ng pag-asa ay talagang mawawala para kay Bea at sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ang huling baluarte ng pag-asa na ito ay nawasak sa malamig na matitigas na lupa. Malinaw na nagawa ito ni Yer. Ibalik mo sa akin ang aking braso na Jade. Nais kong bayaran mo ako para sa aking Jade bracelet. Ang mga mata ni Catherine ay pula at nabulag ng galit habang siya ay sumugod at sinunggaban ng malakas si Yer sa kwelyo. Ang lahat sa piging ng kaarawan ay tumigil sa kanilang ginagawa at nakatingin sa pinagmulan ng kaguluhan. Itigil mo yan. Alam mo pa ba kung paano kumilos ang sarili mo? Galit na sigaw ni Lady Yaleman sa kanilang dalawa. Siya ay isang babae na nagmamalasakit sa kanyang hitsura sa publiko pagkatapos ng lahat. Ma, sinadya itong gawin ni Yer. Sinadya niyang basagin ang aking bracelet ng Dragon Jade. Reklamo ni Catherine sa isang nababagabag na tono. Oh, ito ay isang malaswang pulse areas lamang. Pagkakataon ay maaari itong maging isang pekeng. Kaya paano kung ito ay isang tunay na bracelet ng Dragon Jade? Hindi ka ba masyadong matanda upang makipag-away sa sarili mong junior? Wala ka bang kahihiyan? Pangalawang si Tita ang Samobo. Kaarawan ni nanay ngayon narito, sinusubukan mong magsimula ng away. Gaano ka mapigil? Hindi mo ba kayang ugaliin ang sarili mo? O sige, tama na. Wala lang ito kundi isang Jade bracelet. Wala na tayong magagawa ngayon dahil nasira na ito. Masyado na akong matanda na magsuot ng ganoong bagay pa rin. Ang sinabi ni Rose ay hindi eksaktong mali. Kailangan mo ba talagang ilabas ang galit mo kay Yer ng ganito? Casual na sinabi ni Lady Yaleman. Nanlalabo ang paningin ni Catherine mula sa luha na bumubuhos sa kanyang mga mata. Napansin ni Gerald kung gaano kampi ang kanyang lola kahit na malinaw na mali si Yer dito. Nabili din niya ang isang katulad na bracelet ng Dragon Jade dati rin kaya't alam niya na ang pulse areas ni Catherine ay sa katunayan ay hindi lamang isang knock-off.
Ang dahilan kung bakit ginawa ni Yer ang ginawa niya ay sa takot na makuha ni Bea ang pagmamahal at pagmamahal ng kanyang lola. Hindi nagtagal bago ang lahat ay inilipat ang kanilang pansin kay Gerald. Gerald, nakikita kong wala ka sa iyo. Dumating ka ba talaga nang walang dala sa salo-salo? Tanong ni Rose na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tama iyan. Sa buong pamilyang Yaleman si Rose ang pinakakinamuhian ng pamilya ng kanyang ikalimang lalaki na sinundan ng kanyang ikaapat na bayaw. Gayunpaman, ang isang bagong tao ay sumikat sa tuktok ng kanyang listahan ng pinakakinamumuhian, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Gerald. Ito ay sa ilaw ng lahat ng nangyari kahapon. Kapatid na babae, baka tama ka. Hulaan ko siya ay masyadong nasira upang kahit kayang magbigay ng isang regalo para sa Lady Yaleman sa puntong ito. Haha, pangalawang tita din ang nagsabi. Noon napansin ng Lady Yaleman na walang laman ang mga kamay ni Gerald. Kaya, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Kalimutan mo na, hindi ko na rin kailangan ang regalo niya. Walang pakialam na sagot ni Lady Yaleman. Nanatiling tahimik si Gerald at wala naman siyang sinabi. Ma, sa palagay ko kailangan mong pagsabihan si Bea at iwasto ang mga daan. Patuloy siyang naaanod habang nagtatrabaho. Ang hulaan ko ay narito lang siya upang sayangin ang lahat ng pera ng mana. Hindi namin ito dapat pahintulutan na magpatuloy pa. Patuloy na sabi ni Rose. Mabilis na binaril ni Catherine si Rose, ano ang ibig mong sabihin doon? Kailan nagtrabaho ng husto si Bea para sa aming grupo? Lahat kayo dapat ay tumigil na lamang sa pagtatalo ngayon. Hindi ko alam kung alin sa inyo ang nagsasabi ng totoo ngunit ang mga karapat dapat lamang ang tatanggap ng anumang uri ng gantimpala. Bea, titignan kita mula ngayon. Kung nabigo kang matugunan ang aking mga inaasahan, huwag sisihin ng lola para sa pagiging walang puso pagdating ng araw. Binalaan si Lady Yaleman. Hahaha. Lola, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Kung sinabi ng aking panganay na tiyahin na nagsasabi siya ng totoo, gayon nga. Hindi maganda ang pakiramdam ko kaya babalik muna ako. Mag-enjoy ka agad sa piging. Sagot ni Bea na pula at namumulang mga mata. Tumayo si Bea at umalis ka agad pagkatapos sabihin iyon. Bea, tinabol ni Catherine ang kanyang anak na babae. Nakasimangot si Gerald. Tila na hindi ito ang unang pagkakataon na si Rose at ang kanyang anak na target ni Yer si Bea at ang kanyang ina. Nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Bea, si Gerald ay nakatag din kasama ni Catherine sa likuran. Kita mo, nanay. Kung si Bea ay maaaring kumilos ng ganito sa harap mo, hindi ganoon kahirap isipin kung paano siya madalas kumilos sa harap ko sa lugar ng trabaho. Panipi. Kabanata 834. Sabi ni Rose. Maaari siyang umalis kung nais niya. Wala sa paningin, wala sa isip. Malamig na tugon ni Lady Yaleman. Pagkatapos ay tumalikod siya upang tingnan ang pinangyarihan ng piging. Ano ang nangyayari? Maraming mga kilalang panauhin sa aking kaarawan sa kaarawan noong nakaraang taon sa oras na ito. Saan napunta ang lahat sa taong ito? Biglang napagtanto ni Lady Yaleman na may mali. Sumagot si Yuma, parang kakaiba. Bakit kakaunti ang mga bisita dito ngayon? Ibig kong sabihin, hindi ko ba sila personal na inimbitahan dito sa piging? Sa mukha ni Lady Yaleman ay isang maasim na ekspresyon. Sumenyas siya para sa kanyang mayordoma na si Sheldon na sumulong. Tinanong niya siya tungkol sa mababang rate ng turnout para sa mga panauhing espesyal na inanyayahan nila sa kaganapan. Sumagot si Sheldon, Lady Yaleman, humihingi ako ng tawad ngunit wala rin akong ideya kung bakit ito nangyayari. Marami sa mga kilalang panauhin at kasosyo na inimbitahan namin ang biglang tumawag upang sabihin na may nangyari at hindi na nila ito makarating dito. Pasimpleng hiniling nila sa akin na batiin ka sa kanilang ngalan. Tulad ng ngayon, mayroong higit sa 30 mga chairman ng iba't ibang mga kumpanya na nagring sa amin upang ipaalam sa amin ang tungkol sa kanilang hindi pagdalo. Ano? Galit na sumabog si Lady Yaleman. Naiintindihan ko na ngayon. Dapat ay pinlano nila ito ng sama-sama. Mukhang talagang bumabagsak ang aming pamilya ngayon. Kung ito ay ilang dekada na ang nakakalipas, ang lugar na ito ay maipapasok sa labi kahit kailan nag-host ang pamilya Yaleman ng isang kaganapan. Ngunit ngayon, ang mga tao ay hindi man nag-abala na dumalo sa kaganapan kahit na pagkatapos na personal na kaming nagpadala sa kanila ng isang paanyaya. Si Yuma at ang natitira ay nanatiling tahimik. Yuma, nakuha mo na ba ang proyekto na hiningi kong ibid mo? O bumalik kaming walang dala? Tanong ni Lady Yaleman. Ang aming paglilipat ng puhunan ay isang pangunahing problema sa ngayon. Nanay, ginagawa ko na ito ng mas mabilis hanggat maaari. Makakakuha ako ng isang solusyon para sa isyu ng supply chain bago magtapos bukas. Pagkatapos nito, susubukan kong makuha ang aming mga kamay sa isang kapaki-pakinabang na proyekto. Sagot ni Yuma.
Mahal na Diyos, ang aming tahanan ay wala ng pakiramdam ng isang maayos na tahanan at ang parehong nangyayari sa aming madugong negosyo. Tandang pananong. Talaga bang mahuhulog tayo sa likod ng Long at Quarrington na pamilya tulad nito? Napanglaw na sabi ni Lady Yaleman. Bigla, ang mayordoma ay biglang sumugod sa mansyon mula sa pangunahing pasukan. Ma'am, ano ang nangyayari, Sheldon? Tanong ni Lady Yaleman. Ikaw, dapat kang magmadali at lumabas upang tingnan. May isang convoy sa labas na may mga regalo para sa iyo. Sambit ni Sheldon at mukhang kabado siya. Ha, nagulat si Lady Yaleman. Si Sheldon ay hindi kailanman magiging reaksyon sa isang labis na paraan kung sila ay ordinaryong regalo mula sa ordinaryong panauhin. Kaya, sino ang maaaring ito? Saglit na natigilan si Lady Yaleman. Kaya't bumangon siya mula sa kinauupuan niya at sinundan si Sheldon palabas ng bahay. Si Yuma, Rose, at ang iba ay sumunod din sa likuran nila dahil sa pag-usisa. Nang tuluyan na silang makalabas sa mansion, nakita nila ang higit sa 100 Rolls-Royce Phantom sa labas ng pintuan. Ang mga sasakyang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $3 milyong sa isang pop. Isang pangkat ng mga tanod na nakasuot ng itim ang nakatayo sa pila. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na isang kahon ng regalo sa kanilang mga kamay. Ginoo, ang Crawford mula sa pamilya Crawford ay nagpapadala ng mga regalong ito sa iyo, Lady Yaleman. Ang pamilya Crawford ay bumabati sa iyo ng isang napakasayang kaarawan. Sa wakas ay nagsalita ang pinuno ng mga tanod. Si Lady Yaleman at ang iba pa ay natigilan at nawala sa mga salita. Ang isang pagtatanghal na mga regalo ay hindi maaaring makakuha ng anumang fancier kaysa dito. Pagkalipas ng segundo, binuksan ng unang tanod ang regalo box sa kanyang mga kamay. 1,000 taong gulang na ginseng. Ano? 1,000 taong gulang na ginseng. Nagulat ang lahat. Isang sinaunang puting marmol na palayok. Ano? Kitang-kita ang ginang ni Lady Yaleman sa mga regalong nakita. Si Yuma at Rose naman ay nakakalunok lamang ng kinakabahan. Isang tunay na pagpipinta ni Henry Matisse. Ang pangatlong kahon ng regalo ay ang susunod na bubuksan. Isang tunay na pagpipinta ni Henry Matisse. Ang bawat isa ay nag-ipon sa paligid ng mga mayordoma. Ginoo, Crawford mula sa pamilya Crawford. Sino siya, paano siya naging mapagbigay at labis? Panipi. Kabanata 835. Marami pa ring mga hindi nabuksan na kahon ng regalo. Ginawa nito ang bawat isa sa pamilya Yaleman kabilang ang mismong si Lady Yaleman na napaka-bedazzled. Hindi ito magiging isang pagmamalabas upang ilarawan ang bawat isa sa mga regalong ito bilang isang bihirang kayamanan. Ang bawat solong regalo ay may kani-kanilang kwentong sasabihin at lahat ay may hindi kapani-paniwalang mayamang kasaysayan. Lahat sila ay simpleng napakahalaga. Napuno ng tuwa si Lady Yaleman. Sa hinog na pagtanda ng 80, malinaw na siya ay nasa paligid ng medyo matagal, ngunit hindi sa kanyang buhay ay nakasaksi siya ng gayong dakilang eksena noon. Lady Yaleman, ito ang listahan ng mga regalo na ipinakita ngayon. Mangyaring tingnan ito. Ang binata na namumuno sa tropa ng mga mayordomo ay nagbigay ng isang listahan kay Lady Yaleman sa isang magalang na pamamaraan. Hindi kailangan iyon. Hindi ko na kailangan tingnan pa ito. Mangyaring pasalamatan si G. Crawford para sa lahat ng regalong ito. Gayunpaman, dapat mong sabihin sa kanya na ang mga regalong ito ay talagang napakamahal. Sa pamamagitan ng paraan, sa palagay ko hindi ko pa nakilala ang G. Crawford na pinag-uusapan mo dati. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang iyong Panginoon? Nakangiting tanong ni Lady Yaleman. Ang malamig na kapaligiran na bumalot sa tanawin ay natunaw sa isang iglap. Lady Yaleman, kung walang iba, aalis na kami ngayon. Ngayon kung patawarin mo kami. Malinaw na sinabi sa mga taong ito na panatilihing tinatakan ang kanilang mga bibig. Bakit hindi ka tumigil sa pag-inom? Tanong ni Lady Yaleman. Pinahahalagahan ko ang iyong mapagbigay na alok ngunit hindi ko talaga magawa. Pasensya na. Kaagad na nagpaalam ang binata sa kanila, ang natitirang mga kasamahan ay umakyat sakay ng mga kotse at umalis agad. Diyos, maaari ba itong maging mas luho kaysa doon? Ang mga tanod at entourage ay ang lahat ay napakakalmado at may disiplina. Sino nga ba ang mga Crawfords at anong uri ng pamilya sila? Ang mga miyembro ng pamilya Yaleman ay gulat na gulat. G. Crawford mula sa pamilya Crawford. Sa tingin ko hindi pa natin siya nakilala dati. Bakit nila kami binibigyan ng mga mamahaling regalo? Isang magaspang na tansya ang naglalagay ng mga regalong ito sa halos $150 milyong. Tuwang-tuwa si Yuma na nanginginig ang kanyang mga kamay nang hindi mapigilan. Oo, sigurado sila bilang impyerno na mukhang nagkakahalaga ng ganyan kalaki. Si G. Crawford mula sa pamilya Crawford, isang tunay na mapagbigay ay hindi siya. Tandang pananong. Ngunit hindi ba kakaiba na hindi pa natin sila nakilala dati?
Napakatagal ko nang nakapaligid ngunit hindi ko pa naririnig ang ganoong pamilya dati. Siguro isa sila sa mga kaklase ng junior. Hindi makapaniwalang sinabi ni Lady Yaleman. Nagulat lahat ng mga junior ay nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Kahit na ang pinakamagaling sa mga kamag-aral ay hindi kailanman handang magpakita ng mga regalo sa kaarawan na nagkakahalaga ng higit sa $150 milyong. Ang sinabi ni Lady Yaleman ay simpleng tunog na medyo masyadong malayo. Ma, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Kung handa silang magbigay ng mga labis na reg-along regalo, iyo ang mga ito anuman ang mangyari. Kung ibebenta mo ang alinman sa mga item na ito, walang alinlangan na malulutas mo ang krisis sa pananalapi na kinakaharap ng aming pamilya ngayon. Ani Rose na may isang ningning sa kanyang mga mata. Manahimik ka. Itigil ang pagdaldaw sa gayong kalokohan. Ito ang mga regalo na mapagpasyahan ng pamilya Crawford na ipakita sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kahit na gumawa ng isang labis na mungkahi? Walang pinapayagan na hawakan ang mga ito bago ko matukoy ang totoong pagkakakilanlan ng G. Crawford na ito. Kung may maglakas loob na ay patong ang kanilang mga kamay sa alinman sa mga reg-along ito, palalayasin ko siya sa labas ng pamilya, walang mga katanungang tinanong. Sagot ni Lady Yaleman. Sa parehong oras, si Lady Yaleman ay matitig na nakatingin sa convoy na nagmamaneho papasok sa abot tanaw. Ma, ano ang tinitingnan mo? Sumulong si Yuma at tinanong kung kailan niya napagtanto na hindi niya maaaring makuha ang kanyang mga kamay sa anumang mga regalo sa kaarawan ng kanyang ina, sa ngayon kahit papaano. Nakatingin ako sa mga taong nakakalabas ng mga kotse ngayon lang. Yuma, nakita mo ba kung gaano sanay ang pagsasanay at disiplina ng mga lalaking iyon? Hindi sila ang mga subordinate ng iyong mayamang pamilya na mayaman, sigurado iyon. Siguro nagtatrabaho sila para sa isa sa mga nangungunang pamilya sa paligid dito. Sa madaling salita, kailangan nating malaman ang pagkakakilanlan ng G. Crawford na ito sa lalong madaling panahon upang makipag-ugnay sa kanya at hilingin sa kanya na tulungan kaming makalusot sa pagsubok na ito. Sinabi ni Lady Yaleman sa foresight. Naiintindihan mo, ina. May iba pang posibilidad. Ang pangalawang tiyahin ay biglang sumabog. Kung ano ang maaaring ito ay. Marahil ay si G. Crawford ay kinagiliwan at interesado sa isa sa mga batang babae sa pamilyang Yaleman. Marahil ay binibigyan niya tayo ng lahat ng mga reg-along ito ngayon bilang nanguna sa kanyang panukala sa kasal sa hinaharap. Ang pangalawang tiyahin ay nakangiti. Kabilang sa lahat sa kanila, si Isabel, ang anak na babae ng pangalawang tiyahin ay ang pinakamagandang batang babae na may pinakamagaling na ugali. Sinisikap lang niyang sabihin sa iba pa na ang mayaman na si G. Crawford ay malamang na interesado sa kanyang sariling anak na babae. Napakaisip mo talaga. Naging malungkot si Rose kaagad nang marinig ito. Kung sa bagay, ang kanyang anak, si Yer ay dapat na magiging tagapagmana ng pamilya. Aba kung hindi niya nilalabas ang lahat ng bullcrap na ito upang subukan lamang at makakuha ng mabuting biyaya kasama si Lady Yaleman. Maaari silang magtulungan bilang isang koponan kapag ang sitwasyon ay tumawag para dito, sa huli, ito ay mga pansariling interes na naghari higit sa lahat. Sa gayon, hindi maiiwasan na magkaiba ang kanilang mga layunin. Kabanata 836. Ngunit may katuturan din ang sinabi niya. Ang isang batang Panginoon mula sa isang nangungunang pamilya ay hindi magiging mahirap sa paggawa ng mga bagay at hindi rin nila gagawin ang kanilang hangarin na idirekta at malinis din. Mayroong isang tunay na posibilidad na si G. Crawford ay talagang nahulog para sa isa sa mga batang babae mula sa pamilyang Yaleman. Isabel, nagsimula ka lang magtrabaho kasama ang kumpanya kamakailan pagkatapos mag-aral sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Naniniwala akong nakilala mo ang maraming tao at nakilahok sa maraming iba't ibang mga kaganapan at okasyon, oo. Naaalala mo bang nakasalamuha mo ang anumang napakalakas at mabigat na mga batang Panginoon? Tanong ni Lady Yaleman. Kung sa bagay, perpektong nalalaman niya kung gaano siya kaakit-akit kay Isabel. Si Bea ay kaparehas ng kanyang kagandahan ngunit bihira siyang napakita sa mga mas dakilang kaganapan at sa labas ng mundo kumpara kay Isabel. Tumagal sandali si Isabel upang pag-isipan ang kanyang karanasan bago siya sumagot, sa palagay ko, Lola. Kaya kung iyon ang kaso, pagkatapos ay bibilanggan namin ito bilang isang pagpapala para sa pamilyang Yaleman. Isabel, kung may nais man o kailangan sa hinaharap, huwag mag-atubiling tanungin ito para kay Lola. Sinabi ni Lady Yaleman. Salamat, Lola. Excited na sagot ni Isabel. Ang mga salitang ito ay inilarawan ang posibilidad na si Isabel ay makakakuha ng isang mataas na posisyon para sa kanyang sarili sa kumpanya. Hawak ni Lola ang kamay ni Isabel nang bumalik sila sa mansyon. Sa oras na ito biglang nakatanggap ng tawag sa telepono si Yuma. Anong sinabi mo? Maaari mo ulit-ulitin ang iyong sarili.
Nagbago agad ang ekspresyon ng mukha ni Yuma. Matapos ang pagbitay, tila ang lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa mukha ni Yuma kaagad. Si Yuma ay medyo naguluhan at nasa estado siya ng lubos na pagkakatulala sa paglapit niya kay Lady Yeilman. Ano ang mali? May nangyari sa kumpanya. Anong nangyari? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lady Yeilman. Kinakabahan si Yuma at sinabing, sa nagdaang 2 araw, ang supply chain ng kumpanya ay nasa ilalim ng pilit, kaya't sinunod ko ang aking karaniwang pamamaraan ng pag-apply para sa isang pautang sa bangko. Tumawag lang ang aking nasasakupan upang sabihin na may mali sa utang. Tinanggihan na lang ng bangko ang aming aplikasyon sa pagpapautang. Ano? Talagang hindi inaasahan ni Lady Yeilman na magiging mabilis ang mga bagay sa timog. Ano ang ginamit mo bilang collateral? Tanong ni Lady Yeilman. Inilagay ko ang mayroon ng lupa na gagamitin ng pamilya Yeilman para sa aming proyekto. Palagi kong nagawa ang parehong bagay at laging magtatapos ito sa tagumpay. Ngunit ipinaalam lamang sa amin ng bangko na hindi na nila ilalabas sa amin ang lupa. Sinubukan naming makipag-ayos ngunit wala nang sumusulong. Dapat ang Long pamilya. Dapat itong maging ang Long pamilya. Sambit ni Yuma na namumutla ang mukha. Lumabas ang tagapag-alaga na sinalagyan ni Yuma ay ang Long pamilya. Upang maging eksakto, ito ay isa sa mas matandang miyembro ng pamilya na personal na lumapit sa kanya upang pag-usapan ang tungkol sa utang. Siya ay ganap na hindi namamalayan sa katotohanan na siya ay lumakad mismo sa isang bitag na kanilang itatakda para lamang sa kanya. Interesado din sila sa piraso ng lupa na iyon. Ang pagsasakatuparan ni Yuma ay dumating ng huli na. Galit na galit si Lady Yeilman kaya sinampal niya ng masama si Yuma sa mukha nito. Ang Long pamilya ay palaging isang matagal ng karibal ng pamilyang Yeilman. Gayunman, nabulag si Yuma ng kanyang pagnanasa sa pera at nahanda niyang ligawan ang peligro na makipagtulungan sa kanyang mga kaaway. Isinasaalang-alang kung gaano kalakas at maimpluwensyahan ang Long pamilya, nagawang manipulahin nila ang pagpipilian ng bangko gamit ang isang iglap lamang ng kanilang daliri. Ikaw, sinusubukan mo ba akong asarin hanggat makakaya mo? Tandang padamdam panipi, sambit ni Lady Yeilman habang ikinakaway ang paglalakad sa kanyang kamay. Ano po ang gagawin natin ngayon? Nasa kalahati na kami ng aming proyekto ngayon. Sinusubukan ba ng Long pamilya na samantalahin ang lahat ng aming mga paghahanda? Tanong ni Yuma na may pagkahina. Sampal. Ikaw walang silbi maliit na bagay. Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Galit na galit si Lady Yeilman kaya't hindi siya nag-atubiling sampelan kay Yuma sa pangalawang pagkakataon. Galit na galit siya na nawala ang lahat ng singaw upang magpatuloy sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Fuming mula sa tainga, sumugod siya sa gusali, Bea, okay ka lang ba? Umiiyak si Bea habang tumatakbo pa uwi. Sinundan siya ni Gerald sa likuran. Tumiretso si Bea sa silid ng ikalimang tiyuhin. Hawak niya ang kamay niya habang humihikbi. Kabanata 837. Tay, wala akong silbi. Hindi ako makapagsalita at may pagtanggol si nanay kapag inaatake siya ng lahat. Ako ay isang pagkabigo. Humihingi ako ng paumanhin na nabigo akong tuparin ang iyong inaasahan. Sabi ni Bea habang umiiyak. Ibinigay sa akin ni nanay ang kanyang paborito at pinakamahalagang pulse heiress na may hangad na ibigay ito kay Lola bilang regalo sa kaarawan, upang masiyahan siya at mapasaya siya. Ginawa niya ito na umaasa na magsusumikap ako sa kumpanya. Ngunit binasag ni Yura ang pulse heiress. Sinadya niya itong gawin, alam kong ginawa niya. Ang bawat isa ay nakakita sa kanilang sariling dalawang mata kung ano ang ginawa niya. Ngunit tatay, pinaihit ni Lola ang kabilang pisngi at inakusahan si ina ng labis na reaksyon. Sinabi niya na ito ay hindi hihigit sa isang jade bracelet lamang. Itay, maaaring sa paningin ni Lola, wala nang maihahalin tulad kay Yura. Seryosong nagdamdam si Bea ngayon. Kadalasan, tiisin lang niya ito kapag ang iba ay pinagtawanan siya o ang kanyang ina. Gayunpaman sa oras na ito, mayroong isang lantarang pagpapakita ng kawalan ng katarungan. Hindi na nakatiis, tumakbo na siya pauwi-pauwi. Hindi mo ba alam kung gaanong galit sa iyo si Rose o ako at nanay? Araw-araw, susubukan niyang hanapin ang lahat ng uri ng mga kadahilanan upang ipadala kami sa pagpapatapon mula sa pamilya. Ayos. Hindi na ako babalik sa pamilya Yeilman mula ngayon. Sabi ni Bea. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa kama ng kanyang ama at nagpatuloy sa paghikbi. Mahinahon lang ni Gerald ang balikat ng balikat nito habang pinagsisikapan nito na aliwin siya. Bagaman si Bea ay isang mabait at mapagparaya na babae, mayroon din siyang sariling pagpapahalaga sa sarili. Walang sino man sa lupa ang makakatiis ng walang katapusang siklo ng diskriminasyon at pananakot. Walang ibang nakaintindi sa nararamdaman ngayon ni Bea bukod kay Gerald mismo.
Pinag-uusapan kung ang pamilya ni Bea ay hindi tumulong sa kanyang ina noon, hindi sila mapunta sa napakasamang estado. Dahil pinagkatiwalaan na siya ng kanyang ina sa pagharap sa isyong ito, si Gerald ay kailangang magkaroon ng solusyon upang wakasan ang panganib ng kanyang ikalimang tiyuhin. Pinsan, pinagsisisihan kong nag-alala ako sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin na hindi mo man lang nasiyahan sa piging ngayon. Nagsimula ng humingi ng paumanhin si Bea bago pa man niya tumigil sa paghikbi. Pinahid niya ang luha sa mukha niya habang walang tigil na pagsinghot. Ayos lang. Makinig, Bea, kailangan mong ihinto ang pagkakaroon ng ganoong malubhang mga saloobin. Ang lahat ay magiging mas mahusay sa hinaharap. Tiyak na gagawin ito, at nasa iyo ang aking salita. Sambit ni Gerald habang hawak ang kamay ni Bea. Oo, umaasa ako. Tumango si Bea. Biglang tumunog ang cellphone ni Bea. Ang pagtingin sa caller ID ay isiniwalat na ito ay isang tawag sa telepono mula kay Sheldon, butler ni Lady Yaleman. Ang pamilya Yaleman ay nagsasagawa ng isang pagpupulong ng emergency na pamilya. Ang bawat tao ay dapat na narito sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nun ay binaba na agad ni Sheldon ang telepono. Pumunta at hugasan ang iyong mukha at magtungo tayo pronto. Sabi ni Gerald. Tulad ng impyerno, pupunta ako doon. Hindi man ako aapakan sa takot na lugar na iyon. Sa wakas, naiintindihan ko kung bakit tumanggi ang aking tiyahin na manatili doon, sa kabila ng pagiging napakahusay at may kakayahang individual. Seryoso, maaga o huli, mamamatay ako mula sa lahat ng pagpapahirap na pinagdaanan nila ako. Galit na sagot ni Bea. Paano mo nasabi yan? Dapat isipin mo rin ang tungkol sa iyong ina. Sigurado ako na ang iyong panganay na tiyahin ay magpapatuloy na gumawa ng lahat ng mga masasamang salita tungkol sa kanya. Dapat pumunta ka kahit papaano. Nakangiting sagot ni Gerald. Saglit na iniisip ito ni Bea bago siya tumango ng bahagya. Sa wakas, sumang-ayon siya sa sinabi ni Gerald. Natapos ang pagpupulong 2:00 ng hapon. Hindi sumabay si Gerald kay Bea sa emergency family meeting. Sa halip, nanatili siya sa bahay upang matulungan ang kanyang ikalimang tiyuhin na magtrabaho ang kanyang mga limbs upang panatilihin itong gumana. Sa wakas ay umuwi si Bea kasama si Catherine mula sa pagpupulong. Narinig ni Gerald ang malakas na pagmumura ni Catherine sa sandaling bumalik sila. Rose, sumusumpa ako sa Diyos, ito ay magiging laban hanggang kamatayan. Walang katapusan dito hanggat hindi dumadaloy ang dugo. Gaano ka manggahas na bulayan ang isang tulad nito? Pupunta ako para sa iyo. Nagmura si Catherine. Panglimang tita, ano ang mali? Tanong ni Gerald. Hindi sumagot si Catherine sa tanong niya. Namumula ang kanyang mga mata at bumuhos ang luha sa mga ito habang naglalakad papasok sa bahay. Si Bea ay nasa halatang masamang kalagayan din. Gayunpaman, sa halip na baliwalain siya, tumugon siya kay Gerald. Pinsan, may isang kakilakilabot na nangyari sa pamilyang Yaleman. Ang lahat ay isang kompletong gulo ngayon. Panipi. Kabanata 838. May nangyari. Ipinagpatuloy ni Bea na ipaliwanag kay Gerald kung ano ang nangyari sa pamilyang Yaleman. Upang mailagay ito ng maikli, ang pamilyang Yaleman, na nasa ilalim na ng mga dumps ay sinaksak sa likuran ng Long pamilya, muli. Ang Long pamilya ay nagtakda ng kanilang mga crosshair sa pangunahing mapagkukunan ng kita ng pamilya Yaleman, na kung saan ay ang pinakamalaking natitirang proyekto sa pag-unlad na mayroon sila. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang pananalapi ng pamilya Yaleman ay mahusay na nakabalangkas upang makapaghiganti sila. Gayunpaman, kapwa sila may kontrol sa napakalaking industriya na lalong nagpalakas ng kanilang walang katapusang pangangailangan para sa higit na kapital. Lalo na ito para sa uri ng negosyo na direktang kasangkot ang kanilang pamilya. Ito ang agarang linya ng buhay ng pamilya Yaleman, kung wala sila ay titigil sila sa pag-iral. Ang nasabing napakalaking proyekto ay natanggal sa kanilang mga kamay. Ito ay natural para sa kanila na madama ang sakit sa unang pagkakataon. Nang pinapag-aralan ni Lady Yaleman si Rose para sa kanyang mga pagkakamali, sinisi niya ang iba sa ibang tao. Upang mas eksakto, pinilit niya si Bea na kumuha ng isang bagong proyekto para sa kumpanya. Si Lady Yaleman ay labis na nabigo kaya sinabi niya sa sinumang hindi aktibo at hindi handang mag-jeep upang mawala mula sa pamilya. Diretso niyang itinuro ang daliri sa ikalimang tiyahin ni Bea at Gerald. Ito ay natural na asar na pareho silang dalawa. Hahaha, iyan lang ba? Kung gayon dapat ito ay isang napakadaling trabaho. Ani Gerald na may isang mapang-aswang ngiti sa labi matapos pakinggan si Bea. Pinsan, ang pamilya Yaleman ay nasa isang kompletong gulo ngayon kaya huwag ka nang magbiro sa akin. Diyos, pareho talaga kaming nabigo ng nanay ko ngayon. Malinaw na lahat ito ng kasalanan ng aking panganay na tiyuhin. Siya ang gumawa sa amin sa gulo na ito kaya bakit nila pa ako sinisisi? Nagsimulang magreklamo si Bea. Bakit ako magbibiro sa iyo?
Alam ko hindi ganito ang nararamdaman ni Lola dahil nawala lang sa inyo ang proyektong ito. Kung sa bagay, ang pamilyang Yaleman ay hindi lubhang nangangailangan ng pera. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil wala ng bagong proyekto ang pamilya Yaleman. Ang pamilya Yaleman ay dalubhasa sa pagpapaunlad ng engineering. Ang pagkakaroon ng isang proyekto sa kamay ay tulad ng patuloy na pagkakaroon ng isang kampanya sa advertising. Nagbabayad ang lahat upang mapalipat-lipat ang aming pangalan sa aming mga potensyal na kliyente. Nang walang isang proyekto, ang tanging kalalabasan ay magiging isang pababang spiral, at ang bagay na ito na talagang pinag-aalala ng Lola. Sagot ni Gerald. Tama ka yata. Ngunit kahit na nasa project department ako, hindi ko lang kayang hawakan ang buong proyekto ng mag-isa. Si Rose dapat ang namamahala sa lahat ng ito. Alam kong sinusubukan lang niya akong mawala at ang nanay ko. Hindi siya titigil hanggat wala kami sa pamilya. Kung gayon, dapat kang makakuha lamang ng ilang malalaking proyekto para sa Yaleman Group at ipakita sa kanya na ikaw ay isang may kakayahang tao. Tutulungan kita sa ganyan. Nakangiting sagot ni Gerald. Ayan ka na, hinihila ko ulit ang paa ko. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Patay na seryoso ako. Umiling si Gerald bago niya pinalo ang kanyang cellphone. Matapos bigkasan ang ilang mga salita sa telepono. Tumingin si Gerald kay Bea at tapos na. Maaari kang pumunta sa punong tanggapan ng Trust Deck Group mamaya sa hapon at ibibigay ng person in charge doon ang proyekto sa iyo, okay? Pinsan kapatid, may mga kilala ka sa Trust Deck Group. Palaging may nararamdamang misteryosong bagay kay Bea. Yep, siguradong gagawin. Nagtatrabaho doon ang isa kong kaklase. Sagot ni Gerald habang nagpapanggap ng kamangmangan. Kung sa bagay, hindi pa oras upang ilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan. Bagaman hindi na kailangan para sa kanya na itago ang anumang mga lihim kay Bea, mayroon pa ring ilang mga bagay na sa palagay niya ay napakahirap na ipaliwanag. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Pagkatapos ng pagpunta doon, makakasalubong mo ang isang nagngangalang G.K. Denzelli. Siya ang lalaking namamahala sa proyekto. Seryosong sagot ni Gerald. Tumango si Bea nang mapagtanto niyang hindi siya niloloko ni Gerald. Walang nagdulot ng kahirapan para kay Gerald na nakakuha ng ganap na kontrol sa lahat ng mga negosyo ng pamilya sa Weston. Siyempre, hindi masasayang ng oras si Bea sa pakikipag-usap kay Gerald. Matapos magpasariwa, dumiretso si Bea sa punong tanggapan ng Trust Deck Group. Ginawa niya ang pagkakaroon ng kompletong pananampalataya sa kanyang pinsan na hindi niya siya kawayan. Ang Trust Deck Group ay isang napakalaking korporasyon sa Yanken. Hindi ito negosyo ng pamilya, ngunit karaniwang ito ay itinuturing na Diyos ng yaman para sa maraming mga negosyo sa pamilya. Sa makatuwid, ang kanilang lakas at impluwensya ay ganap na hindi maiisip. Miss, maraming mga kliyente dito ngayon kaya mangyaring maghintay sa VIP waiting area. Pagdating ni Bea sa kanilang gusali, isang customer service representative ang humantong kay Bea sa VIP waiting area sa isang napakamagalang na pamamaraan. Pagpasok sa waiting area, nakita ni Bea ang marami sa kanyang mga kakilala na naghihintay sa loob. Sabay-sabay, lahat ng mga kakilala ay nakita rin si Bea. Ay nako, bakit kung hindi si Bea? Pumunta ka rin dito. Panipi. Kabanata 839. Kayo ba? Nakasimangot si Bea pagkakita niya sa kanila. Ang pag-upo doon ay walang iba kundi ang pamilya ng kanyang panganay na tiyuhin na 3 at pati na rin ang pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin. Ang nangyari ngayon ay nagtaguyod ng pagkapoot kay Bea kay Rose at sa natitirang pamilya Yaleman. Gaano ka kawalang respeto sa iyo, Bea? Hindi mo ba dapat batiin ang iyong matatanda kapag nakikita mo sila? Wala ka bang asal o kahit na isang pangunahing pakiramdam ng paggalang? Malamig ang tugon ni Rose. Sinaman siya ng tingin ni Yuma na may galit na ekspresyon. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Narito ako upang talakayin ang isang proyekto natin. May hawak na bag si Bea. Lahat ng nasa VIP waiting area ay pawang mga boss o ilang lokal na tycoon. Alinman sa iyon o sila ay mga mayari ng pangalawang rate ng kani-kanilang mga negosyo tulad ng kanyang panganay na tiyuhin. Siya lang ang tao rito na nakadamit tulad ng isang ordinaryong empleyado. Ano ang sinabi mo? Narito ka upang pag-usapan ang tungkol sa isang proyekto. Tanong ni Rose habang tumatawa sa mukha ni Bea. Napatingin siya kay Bea na para bang nakatingin sa tanga. Alam mo bang ito ang Trust Deck Group na pinag-uusapan natin? Bakit hindi ka ulit tumingin sa paligid mo at makita kung anong uri ng mga tao ang naghihintay dito ngayon? Talagang iniisip mo na magkakaroon ka ng karangalan na makipagtulungan sa mga taong ito batay sa iyong mga kakayahan. Sabi ng pangalawang tiya habang ngumiti siya ng mapangiti. Hoy, baka nagsimula ng magpanik si Bea dahil sa sinabi mo kanina ngayon.
Marahil ay napagtanto niya sa wakas na wala siyang iba kundi pananagutan sa pamilya. Siguro takot na takot siya sa pagka-kick out sa pamilya kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi subukan ang swerte dito. Umiling si Yer habang nagdidirekta ng mapait na ngiti kay Bea. Tama yan. Hindi ko pa naririnig ang mga ordinaryong empleyado na pupunta sa punong tanggapan ng Trust Deck Group upang makausap lang ang person in charge tungkol sa isang kalunos-lunos na maliit na proyekto. Bea, binabalaan kita, hindi mo ba naisip na sabihin sa kanila na bahagi ka ng pamilya namin? Wala kang ibang dinadala kundi ang kahihiyan at kahihiyan sa pangalan namin. Mapanghamak na sabi ni Isabel. Galit na galit si Bea ngunit hindi niya ito pinansin. Naupo siya sa sulok ng VIP waiting area. Alam mo kung ano, kalimutan mo na. Huwag na lang nating pansinin ang batang kalokohang iyon. Hindi mo ba sinabi na ang iyong kamag-aral mula sa M-Country ay nagtatrabaho din dito? Kilala ng tatay ng iyong kaklase si G. Hoddle, sino ang manager dito, tama ba? Bakit wala pa siya rito? Tanong ni Yuma. Narito sila upang humingi ng tulong sa kanya. Kung maaaring makuha ni Yer ang kanyang mga kamay sa isang proyekto sa oras na ito, ang kanyang posisyon bilang hinaharap na tagapagmana ng pamilyang Yaleman ay may lalagay sa bato. Ito ang dahilan kung bakit napagpasyahan nilang pumunta dito. Ang pangalawang panganay, gayunpaman, ay isang walang kahihiyan na bungkos kaya napagpasyahan din nilang sundin si Yer at ang kanyang pamilya hanggang dito. Gayunpaman, hindi natatakot si Yuma na magnakaw ng mga ito ng pansin mula kay Yer. Nakagawa na ako ng tawag sa telepono ngayon lang. Si G. Hoddle ay nasa isang pulong pa rin. Sinabi na sa kanya ng ama ng aking kaklase tungkol dito ngayon lang. Dahil alam niya na kami ay mula sa pamilya Yaleman at personal na pumunta dito upang makita siya, naniniwala akong hindi niya papansinin ang aming mga pakiusap. Tiwala namang sagot ni Yer. Sige kung ganon. Sa paligid ng sandaling ito na lumapit sa kanila ang isang magandang tagatanggap. Ikaw ba si G. Yume Yaleman? Oo. Kumusta, G. Yaleman? Katatapos lamang ng pagpupulong ni G. Hoddle. Mangyaring tamasahin ang isang tasa ng tsaa habang naghihintay ka rito. Dadalhin kita sa tanggapan ni G. Hoddle upang magpatuloy sa iyong talakayan sa paglaon. Sige. Maraming salamat. Tuwang-tuwa sina Yuma at Rose nang mapagtanto nilang maayos ang kanilang plano. Gayunpaman sa parehong oras nagbuntong hininga sila nang mapagtanto na ibababa nila ang kanilang sarili sa harap ng ibang tao upang makuha ang nais nila. Upang sabihin sa iyo ang totoo, si G. Hoddle ay isang katulong na manager lamang. Isa lamang siya sa maraming mga tagapamahala sa departamento ng kalihim. Hindi ito tulad ng mayroon silang mas mahusay na mga pagpipilian. Ang lubhang kailangan ngayon ni Yuma ay ang mga proyekto na makukuha ang kanyang posisyon sa pamilyang Yaleman. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding mga pamilyang Long at Quarrington sa equation, nangangahulugang ang Trust Deck Group ay maraming pagpipilian upang pumili. Miss Yaleman ka ba? Nag-check lang ako at wala akong nakitang mga appointment na ginawa sa ilalim ng iyong pangalan. Inilipat ng atensyon kay Bea. Kailangan ko bang gumawa ng isang tipanan? Sinabi sa akin ng pinsan kong pumunta at may naghihintay sa akin dito. Panipi. Kabanata 840 po. Medyo kinakabahan na sabi ni Bea. Ang iyong pinsan. Maaari ko bang malaman kung sino siya? Sino ang hiniling niya sa iyo na hanapin mo dito? Ang receptionist na nagtatrabaho sa front desk ay may napakahusay na ugali at malinaw na nakatanggap siya ng espesyal na pagsasanay para sa paglilingkod sa kanilang mga kliyente. Pretuhin niya ang lahat sa silid ng may paggalang kahit na ang payak na bihis na Bea. Ang pangalan niya ay Gerald Crawford. Sinabi niya sa akin na pumunta dito at maghanap para sa isang lalaking nagngangalang G.K. Denzelli. Umiling ang receptionista sa front desk at may masakit na ngiti, sinabi niya kay Bea, humihingi ako ng paumanhin ngunit walang sino mang nagngangalang kay Denzelli dito. Wala pa kaming naririnig na kahit sino na tinawag na Gerald Crawford. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Ano? Samubuang ka ba ni Bea nang marinig ang sagot ng receptionista? Lalo na ito ay dahil lahat ay nakatingin sa kanya. Nagsimula siyang mamula dahil sa kahihiyan. O aking Diyos! Ano ang sinabi ko ngayon lang? Diyos! Nakakahiya. Ang lokohang nandito niya. Hindi makapagsalita, tinakpan ni Isabel ang kanyang mukha upang maprotektahan ang sarili mula sa mahirap na kapaligiran. Kaninong koneksyon ang sinabi niya na umaasa siya? Gerald Crawford. Nagalit na ba ang babaeng ito? Si Gerald ang gumawa sa kanya na pumunta rito. Hahaha. Kahit na ang mga tumatanggap ay hindi pa naririnig ang pangalang sinabi niya. Inisyon ni Rose. Sobrang kaba ni Bea na ikinuyom niya ng mahigpit ang mga kamao clueless sa susunod na gagawin. Tio Yaleman. Ang lahat ay naayos na. Si G. Hoddle ay darating dito sa ilang sandali.
Dapat uminom muna kayo. Nagpakita ang isang binata na may maliwanag na ngiti sa labi. Halatang walang iba siya kundi ang kaklase ni Yura. Miss Lacroix, ano ang mali? Ang kaklase ni Yura ay sumulyap sa front desk sa pagkakataong ito na may higit na kalahating pusong ngiti. Ang receptionista sa front desk ay tumugon, sinabi ni Miss Yaleman na narito siya sa rekomendasyon ng kanyang pinsan. Naghahanap daw siya ng tumawag kay G.K. Denzelli. Tobias, hindi mo pa naririnig na may tumawag kay K. Denzelli na nagtatrabaho dito, hindi ba? Hindi, sa palagay ko hindi ko pa naririnig ang pangalan na iyon dati. Sagot ni Tobias habang umiling. Pagkuha ng isang mas nangingibabaw na postura, sinabi niya kay Bea, makinig, nais mo bang muling suriin ang pinsan mo upang tanungin kung nasa tamang kumpanya ka? Lahat ng tao sa silid ay nagsimulang tumawa kaagad sa narinig niyang sinabi niya iyon. Nakakahiya. Diyos, ito ay nakakahiya. Galit na sabi ni Yuma. Ang tanga mo. Buffoon ka. Sinungaling lang sa'yo si Gerald. Sigurado kang makapalang balat, hindi ba? Kung naririnig ni G. Hoddle ang tungkol sa bagay na ito, walang alinlangan na tretuhin niya ang aming pamilya bilang isang bungkos ng mga payaso. Sinasabi ko kay Lady Yaleman ang tungkol sa mga kilos mo sa pag-uwi natin mamaya. Ani Rose habang sinusundot ang daliri sa bungo ni Bea. Bakit hindi mo tingnan ang karakter at pagkatao ng lokong iyon? Seryoso ba kayong naniniwala sa lahat ng sinabi niya? Hindi, ang pinsan ko ay hindi kailanman magsisinungaling sa akin. Hindi siya ganoong klaseng tao. Pinabulaanan kaagad ni Bea ang kanilang mga sinabi. Literal na ikaw lamang ang tao na tinatrato siya bilang iyong tunay na pinsan. Wala siyang iba kundi isang tanga at ikaw din. Sagot ni Isabel. Oh, narito si G. Hoddle. May tumawag. Isang lalaking nasa katanghaliang lalaki na nakasuot ng isang pinasadya na suit at pinakintab na sapatos na balat ang lumabas sa elevator papunta sa VIP waiting area kasama ang isang pangkat na mga babaeng katulong. Ang mga katulong ay naghiwalay sa dalawang maayos na hilera. Mayroong halos 40 tao. Ito ang personal na paraan ni G. Hoddle ng pagtanggap sa kanyang mga panauhin. Ang ilan sa mga pinuno ng kani-kanilang kagawaran ay naroroon din. Nakatutok si G. Hoddle sa pag-aayos ng kanilang mga posisyon mula sa harap hanggang sa likuran. Wow! Miss Lacroix, darating ba ang isang VIP ngayon? Marahil ito ay ilang malaking ehekutibo mula sa senior management ng ilang MNC. Natigilan si Tobias. Naghahanda talaga sila ng isang welcoming na seremonya. Wala akong ideya. Hindi kami sapat na kwalipikado upang makipag-ugnay sa alinman sa mga senior executive. Ang mga tao lamang tulad ni G. Hoddle ang may pahintulot na gawin iyon. Tumugon ang receptionista sa front desk. Ang Trust Deck Group ay isang napakalaking korporasyon at nahahati ito sa tatlong magkakaibang klase, mababang antas, mid-level, at pamamahala ng mataas na antas. Ang front desk ay nakikipag-ugnay lamang sa mga tao mula sa mababa at kalagitnaan ng antas, hindi kailanman sinuman mula sa pamamahala ng mataas na antas. Ang nasabing isang eksena na mas malamang kaysa hindi ay isang palatandaan na ang isang tao mula sa mataas na antas na pamamahala ay darating.